Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1121-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paano kung niloko kita? Tumingin si Mateo kay Cloud Sky at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti. Matandang punk Cloud Sky, ang kawalang hiyaan ng Soul sect mo ay napatunayan na sa loob ng 1,000,000 taon. Sa tingin mo ba ay malilinlang ako ng maliit mong panlilinlang? Walang kapantay ang pagsisisi at galit ni Cloud Sky. Nakagawa pa nga siya ng napakaliit na pagkakamali ngayon lang. Hindi naman siya, si Cloud Sky, ay tanga, pero nang marinig ang tungkol sa Soul sect at ang sekreto ng Deity Realm, ang dalawang bagay na ibinahagi ni Mateo ay labis na nakakagulat, na nagresulta sa sandaling iyon ng pagbaba ng kanyang bantay. At sinamantala ni Mateo ang sandaling ito at nagtagumpay sa palihim na pag-atake. Nang maramdaman ang bakas ng malamig na intensyon na nagmumula sa kanyang leeg, nanlamig ng husto ang puso ni Junie. Habang naglalakbay si Mateo sa Blue Drain Wilderness, ang kanyang kasalukuyang lakas ay naitapon na siya lampas sa siyam na langit. Ngayon lang, ang kanyang Divine King Domain ay kasing hina lang ng isang blankong papel sa harap ng Evil Extermination Sword ni Mateo. Matthew, kasuklam-suklam kang lalaki. Ang lugar na ito ay ang banal na lungsod. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa pamamagitan ng pagbihag sa akin? Mangarap ka lang. Napaigik si Junie at sinabing. Gumalaw si Mateo na parang kidlat, direktang tinatakan ang enerhiya ng asensya ni Junie. Pagkatapos ay marahang tinapik ni Mateo ang balikat nito at nakangiting sinabi, mas mabuting alalahanin mo ang iyong sarili. Hindi mo kailangang alalahanin ang mga bagay-bagay ko. Kung mamamatay ako rito, tiyak na mauuna ka sa akin sa pagkamatay mo. Namumutla ang mukha ni Junie. Para talaga siyang karne sa chopping board ngayon. Matthew, ano ang kailangan mo? Tanong ni Cloud Sky sa seryosong boses. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang katayuan ni Junie sa banal na lungsod. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinili ni Mateo bilang bihag. Malamig na sabi ni Mateo, dalawang kondisyon. Una, agad na salakayin ang Medicine King Hall. Pangalawa, ibigay ang mga banal na inscription ng banal na lungsod. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Walang lugar para sa diskusyon. Bibigyan kita ng 10 hininga ng oras para mag-isip. Kapag natapos na ang oras, mamamatay si Junie. Nananaginip ka, Matthew. Ang mga banal na inscription ay ang sekreto ng aking banal na lungsod na hindi maaaring ipasa. Kahit ang mga ordinaryong matatanda ay hindi rin kayang maglinang, bakit ka namin bibigyan? Galit na sabi ni Cloud Sky. Pero hindi siya pinansin ni Mateo at mahinahong nagsimulang magbilang pabalik. 10 hininga. 9 na paghinga. 8 hininga. 7 hininga. 3 hininga. Napakalungkot ng ekspresyon ni Cloud Sky habang nakangiti. G-Brat, gusto mo bang gamitin ang ganitong paraan para takutin ang Panginoong ito? Napaka-inosente mo. Kung talagang papatayin mo si Junie, mamamatay ka rin ng walang duda ngayon. Kasabay ng pagbibilang ni Mateo, naging hirap din ang paghinga ni Junie. Nabasa na ng pawis sa katawan niya ang damit niya. Gayunpaman, wala pa ring balak si Cloud Sky na sumang-ayon kay Mateo. 2 hininga. 1 hininga. Tumingin si Cloud Sky kay Mateo nang may malamig na ngisi. Hindi siya makapaniwala na talagang nang-ahas si Mateo na gumawa ng aksyon. Ang lugar na ito ay ang banal na lungsod. Kung papatayin niya si Junie, tiyak na hindi makakatakas si Mateo. Junie, panatag ka na. Tinitiyak ko sa iyo ng buong puso na hindi ka talaga maglalakas loob na patayin, Lawson Brat. Sabi ni Cloud Sky kay Junie. Tapos na ang oras. Sa oras na ito, tapos na ang 10 hininga. Tumawa ng malakas si Cloud Sky at sinabing, G-Brat, bakit hindi ka pumatay? Kanina lang, hindi ba't pinagbabantaan mo pa rin ang Panginoong ito? Kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo, at isang bahid ng mapang uyam ng ngiti ang sumilay. Bahagyang sumulong ang Evil Extermination Sword. Lumipad pataas ang ulo ni Junie, at sa isang kisap mata ay naging isang bangkay walang ulo. Kasabay nito, dinurog din ng talim ng Evil Extermination Sword ang banal na kaluluwa ni Junie. Natigilan ang lahat. Hanggang sa tumama ang ulo sa lupa, saka lang sila biglang nagising.
Ang kahalili ng banal na lungsod ay talagang pinatay ng ganoon kadali. Talagang pinatay ni Mateo si Juni. Talagang nangahas si Mateo na patayin si Juni. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Ikaw. Talagang nangahas kang patayin siya. Galit na sabi ni Cloud Sky. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung napatay, ano ang dapat ipaglaban o hindi? Hindi mo iisipin na nagbibiro lang ako sa'yo kanina, di ba? Ah, sige, sinigurado mo pa nga yan gamit ang ulo mo ngayon lang. Ngayon, pwede mo na bang patayin yan? Ugong. Biglang sumabog ang Divine King Domain ni Cloud Sky, at agad na lumalapit kay Mateo. Gibrat, pagpuputol-putulin kita. Umungol si Cloud Sky habang sumusugod. Si Cloud Sky ay isa sa 3 dakilang titan ng banal na lungsod. Ang kanyang lakas ay nakakonekta sa kalangitan at tumatagos sa lupa. Ang lakas niya ay hindi kayang ikumpara ng mga ordinaryong Void Mystic Powerhouse. Masasabing si Cloud Sky ang tunay na pinakamataas na pag-iral ng Divine Realm. Mas mababa sa 10 dakilang banal na hari, siya ang naghari ng kataas-taasan. Sa sandaling bumukas ang Divine King Domain, agad nitong binalot si Mateo sa loob. Gayunpaman, matagal nang handa si Mateo at hindi niya talaga binigyan ng pagkakataon si Cloud Sky. Sa sandaling bumukas ang Divine King Domain ni Cloud Sky, ang figure ni Mateo ay sumanib na sa langit at lupa, at nakatakas palabas ng Heavenly Saint Tower sa isang iglap. Paano hahayaan ni Cloud Sky na tumakas si Mateo? Agad siyang humabol palabas. Iparating mo ang utos, selyuhan ang mga pintuan ng lungsod. Gusto kong makita kung hindi ba talaga mapapatay ang batang ito. Sa labas ng Heavenly Saint Tower, magkaharap sina Cloud Sky at Mateo sa malayong distansya. Galit na siya at wala na siyang pakialam kung si Mateo ay anak ng langit. Ang alam lang niya ay kailangan niyang patayin si Mateo ngayon. Gayunpaman, tila walang balak si Mateo na tumakas. Nakatayo pa rin siya roon ng may pag-iingat. Habang nakatingin kay Cloud Sky mula sa malayo, mahinahong ngumiti si Mateo, matandang punk Cloud Sky, hindi mo kailangang maging ganito. Hindi pa sapat ang paglalaro ng batang Panginoon na ito. Paano ako aalis agad? Halika, hala, matagal ko nang naririnig na ang lakas ng 3 titan ng banal na lungsod ay napakalakas. Gusto itong maranasan ni Lawson na ito ngayon, kahit kasing lakas man ito ng nasa chismis. Malamig na sumangot si Cloud Sky at sinabing, sige. Dahil hindi ka tatakbo, hahayaan ka ng Panginoong ito na masaksihan kung ano ang tunay na kapangyarihan. Bumukas ng tuluyan ang sakop ng banal na hari ni Cloud Sky. Nayanig ang buong banal na lungsod. Masyadong malaki ang sakop ng kanyang Divine King Domain. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa loob ay halos nakapagpawala ng hininga sa mga tao. Isang bahid ng malamig na ngisi ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Mateo. Biglang naging pabago-bago ang kanyang anyo. Nang makita ni Cloud Sky ang eksenang ito, hindi sinasadyang nabaling ang tingin niya sa kanya. Dahil sa lakas niya, hindi niya talaga kayang hawakan si Mateo. Ito. Ang puso ng batang ito ay umabot na sa kaharian ng pagiging perpekto. Heaven man unity. Heaven man unity. Sus Mariosep. Paano ba nagawa ito ng lalaking ito? Dahil hindi ko magamit ang aura para makalok, direkta kitang lilipulin. 9 Heavens Rumbling Thunder. Galit na sabi ni Cloud Sky. Sa itaas ng kalangitan, naging isang dagat ng kidlat na bumabalot sa 10,000 talampakang radius kung saan naroon si Mateo. Ang Divine King Domain ni Cloud Sky ay umabot na sa nakakatakot na 10,000 talampakan. Ang nakakatakot na pag-alo na ito ay gamulat sa buong banal na lungsod. Sa sandaling ito lamang nalaman ng mga tao na si Huyo Anqiao, na kilala bilang Thundercry Divine King, ay hindi karapat-dapat banggitin sa harap ni Cloud Sky. Isa itong tunay na makapangyarihang lugar. Kayang-kaya ng marahas na kidlat na karagatang iyon na wasakin ang lahat. Noon, ang Spirit Bristle Divine King na pumupuksa ng 100 Divine King powerhouses gamit ang kapangyarihan ng apoy ay wala nang iba pa kundi ito. Napakalakas. Paano nagawa ni Lord Matthew na pukawin si Lord Cloud Sky? Sa pagkakataong ito, talagang namamatay na ito nang walang iniiwang latak. Hindi ko talaga inakalang ang lakas ni Lord Cloud Sky ay nakakatakot na pala ng ganito kalakas. Kung titingnan ang kapangyarihan ng Divine King Domain ito, malamang ay hindi pa rin mababa ang lakas niya sa 10 dakilang Divine Kings, di ba?
Nine Heavens Rumbling Thunder. Ito ang pinakamakapangyarihang domain ng Divine Realm na may kapangyarihang kidlat. Ang tatlong titan ng Holy City ay talagang hindi ordinaryong tao. Ang ganitong kalakas na mga alon ay natural na nagdulot ng napakaraming powerhouse na nakapalibot at napanood. Hindi ka pani-paniwalang nagulat ang lahat sa Nine Heavens Rumbling Thunder ni Cloud Sky. Napakagandang okasyon, ilang taon na ba itong hindi lumalabas? 1122. Medyo maraming tao ang nakikiramay kay Mateo. Hindi ganoon kasaya ang mga bunga ng pagkagalit kay Lord Cloud Sky. Kamatayan ang kabayaran. Pero sa pagkakataong ito, biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Cloud Sky. Sa likod ni Cloud Sky, sa loob ng kawalan, isang walang kapantay na liwanag ng espada ang sumilay sa hangin, na parang isang bumabagsak na bituin, at malakas na bumagsak sa lupa. Matthew, ang lakas ng loob mo. Namula ang mga mata ni Cloud Sky, ngunit nang makita ang liwanag ng espada sa malayo, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Naririnig ni Mateo ang kanyang ungol, ngunit hindi ito marinig ng liwanag ng espada. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, isang gusaling may baldosa ang direktang nawasak ng liwanag ng espada, na nagpaulan ng alikabok. Hindi naman siguro, di ba? Anong nangyari ngayon lang? Hindi ba't nakulong si Matthew ni Lord Cloud Sky sa loob ng Nine Heavens Rumbling Thunder? Paano siya nakatakbo papunta roon? Ang liwanag ng espada ni Matthew ay napakalakas. Hindi ba't isa lamang siyang 5th level daw profound? Paano niya nagawang magpakawala ng ganito kataas na atake? Hindi, sandali. Ang direksyong iyon. Tila ang Purple Gold Hall. Ito. Pinuputol nito ang lahi. Matthew, ang ibig sabihin ng walang awa. Walang tigil ang mahabang pagsasalita ng mga makapangyarihang tao ng banal na lungsod. Ngayon lang nila natuklasan na ang direksyon na inatake ni Mateo ay ang Purple Gold Hall pala. Anong uri ng lugar ang Purple Gold Hall? Iyan ang kinabukasan ng banal na lungsod. Ang bawat disipulo sa loob ay pawang mga walang kapantay na henyo na pinaglaanan ng hindi mabilang na mapagkukunan ng banal na lungsod upang asikasuhin. Ang nakakagulat na espada ni Mateo ay talagang papatay sa mga disipulo ng Purple Gold Hall. Napatay na niya si Junie. Dahil sa pagpuksa sa mga makapangyarihang gusali ng Purple Gold Hall, naging napakalakas ang dagok sa banal na lungsod. Kahit na medyo mabagsik ang hakbang na ito, wala pa ring gaanong simpatiya si Mateo sa kanyang puso. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanang ito. Mula nang malaman ni Mateo ang mga kilos at pag-uugali ng New Soul Sect, pati na rin ang ugali ng banal na lungsod, naisip na niyang sirain ang banal na lungsod. Ang ganitong uri ng sekta na umiiral sa mundo, kahit na nagpatuloy sa walang hiyang pag-uugali sa loob ng 1,000,000 taon, ay isa lamang bangungot ng Divine Realm. Cloud Sky, ganito pa rin ang kanilang saloobin sa lahing demonyo. Ipinapahiwatig nito na ang estilo ng banal na lungsod ay tumatagos na ng malalim sa mga buto at mahirap nang baguhin pa. Dahil wala ng paraan para magbago, hayaan mo siyang sirain ito. Sa kasalukuyan, hindi pa katapat ni Mateo ang tatlong titan. Ngunit hindi ito naging hadlang para makuha niya ang interes. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang mga iyakan sa loob ng Purple Gold Hall. Pangalawang senior brother. Pangatlong senior brother. Kayo. Bakit kayo umalis? Senior apprentice brother, parang lahat ng senior brothers natin sa Divine King Realm ay patay na lahat. Ito. Sino ba ang may gawa nito? Hindi sila tuluyang nilipol ni Mateo. Sa ilalim ng dakilang bilog ng perpeksyon na Heavenman Unity, malinaw niyang naramdaman ang sitwasyon ng mga disipulong iyon sa Purple Gold Hall. Sa linyang ito ng liwanag ng espada, tina-target niya ang mga disipulo ng Divine King Realm. Matthew, ikaw. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Napakadimakataw at brutal na bagay, kaya mo naman talaga yan. Turo ni Cloud Sky kay Mateo at nagpakawala ng isang malakas na pang-aabuso. Tumingin si Mateo sa kanya at mahinahong sinabi, ang iyong New Soul Sect ay may mga makapangyarihang nilalang na ipinapanganak sa bawat henerasyon. Si Reynold ay kinikilala pa nga bilang numero 1 banal na hari ng Divine Realm. Ngunit kayong lahat ay nanunood ng nakahalukip-kip tungkol sa usapin ng pagsalakay ng lahi ng demonyo. Isipin ninyo, gaano karaming tao ang nalubog sa isang bangin ng paghihirap at pagdurusa dahil sa inyo.
Ilang trahedya na digmaan, kayong lahat ay nanatiling malayo sa bagay na ito. Kung ikukumpara ang kalupitan, ang paghahambing ng kawalang hiyaan, itong Lawson ay tunay na malayo. Ang mga salita ni Mateo ay parang dumadagandong na kulog na umalangaw-ngaw sa lahat ng pangunahing kalye at maliliit na eskinita sa banal na lungsod. Bagamat hindi pa naririnig ng lahat ang dakilang pangalan ng New Soul Sect, malinaw na ang ibig sabihin ni Mateo. Sandali, nagkaroon na naman ng sunod-sunod na kaguluhan. Namumula sa galit ang mukha ni Cloud Sky, galit na galit kay Mateo. Siyempre, mas nagsisisi siya ngayon. Kung hindi niya hinayaan si Mateo na makapasok sa Blue Drain Wilderness noon at hinabol ito ng may marahas na hakbang, marahil ay hindi sana magkakaroon ng ganoong kalaking gulo. Ngayon, ang bunga ng isang maling desisyon na ginawa sa isang sandali ng kahinaan ay masyadong matindi. Gideon, ano pa ang hinihintay mo? Lahat ng Void Mystic Martial Artist ay sumunod sa utos ko, lahat kayo ay sumalakay ng sama-sama at lipulin si Matthew. Seryosong sabi ni Cloud Sky. Mayroong sunod-sunod na alon sa kawalan. 6 hanggang 7 figure ang sabay-sabay na nakapalibot kay Mateo sa gitna, na pumihil sa lahat ng kanyang mga ruta ng pagtakas. Dahan daw ang lumabas ang isang makapangyarihang nilalang na nakasuot ng lilang roba at tumingin kay Mateo nang nakakunot ang noo habang sinasabi, ang kaharian ng puso ng batang ito ay nakarating sa kaharian ng pagiging perpekto at naunawaan na ang sining ng mas malawak na teleportasyon. Maliban kung nandito si Reynold, walang makakapigil sa kanya na manatili. Ang makapangyarihang nilalang na ito na nakasuot ng lilang damit ay isa nga sa 3 Titan, si Gideon. Ang mga salita ni Gideon ay pumukaw ng malalakas na ingay sa karamihan. Sining ng mas malawak na teleportasyon. Ito talaga ang sining ng mas malawak na teleportasyon. Hindi nakakapagtaka na wala ring nagawa ang 9 Heavens Rumbling Thunder ni Lord Cloudsky kay Mateo. Ang sining ng mas malawak na teleportasyon ay isang napakalalim na sikretong sining sa espasyo. May mga bali-balita na ito ay isang mahiwagang kakayahan na tanging mga may kapangyarihan sa deity realm lamang ang makakaintindi. Napakalaki talaga ng Matthew na ito. Ayos lang kung malakas ang talento niya sa alchemy daw, hindi ko inakalang mabubuhay muli, pati ang talento niya sa martial path ay naging nakakatakot din. Sabay na umalis ang 2 dakilang Titan ng banal na lungsod at wala rin silang magawa sa kanya, at naputol pa ang kanilang lahi dahil kay Matthew. Kung lalaganap ito, tuluyang mawawala ang mukha ng banal na lungsod. Ang sining ng mas malawak na teleportasyon ay ang pinahusay na bersyon ng pagsasama sa langit at lupa. Kapag naabot ng pagkakaisa ng tao sa langit ang dakilang bilog ng pagiging perpekto, ang pag-unawa ng isang tao sa langit at lupa ay aabot sa mas mataas na antas. Sa loob ng isang partikular na radius, maaaring maabot ng martial artist ang isa pang spatial node ayon sa kanilang naisin, na nagiging dahilan upang hindi makahawak ang mga tao. Kahit sina Cloudsky at Gideon, ang ganitong uri ng Void Mystic Powerhouses na ang Divine King Domains ay umabot sa 10,000 talampakan, ay hindi rin nagawang kumapit kay Mateo. Gayunpaman, ang kasalukuyang cultivation realm ni Mateo ay nasa mababang antas. Sa pinakamalawak na distansya, maaari lamang siyang mag-teleport ng halos 10,000 talampakan. Sapat na sana ang 10,000 talampakan na ito. Ang sining ng mas malawak na teleportasyon ay hindi eksklusibong karapatan ng mga powerhouse ng deity realm. Ang mga kayang gumamit ng sining ng mas malawak na teleportasyon sa mga alamat ay pawang mga powerhouse ng deity realm. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ng maling pag-iisip ang mga martial artist na ito. Gamit ang sining ng mas malawak na teleportasyon, ang kaharian ng puso ng isang tao ay dapat maabot ang dakilang bilog ng pagiging perpekto ng Heavenman Unity. Ito ay isang napakahirap na bagay na maisakatuparan, kahit na noong panahon ng banal na Dao. Kahit na ang mga powerhouse ng Divine Dao era ay nakapag-cultivate ng essence, energy, at spirit hanggang sa Great Circle of Perfection, maaaring hindi rin nila kayang linangin ang Heart Realm hanggang sa perfection. Kaya naman, ang mga powerhouse ng Divine King na gumamit ng sining ng mas malawak na teleportasyon ay halos wala na. Tiningnan ni Cloudsky si Mateo mula sa malayo, ang mukha ay namumula sa galit. Paano niya hindi alam na hindi niya mapipilit si Mateo na manatili? Pero sa ganitong sitwasyon, ano pa nga ba ang magagawa niya? Matthew, ang iyong cultivation na lumago ng malaki ay salamat din sa banal na lungsod. Bakit hindi tayo umatras ng isang hakbang?
Umalis ka na sa banal na lungsod, at hahayaan na nating lumipas ang insidente ngayon, ituring mo na lang na parang walang nangyari, paano iyon? Biglang bumukas ang bibig ni Gideon at sinabi. Faff! Ang mga salitang ito ay talagang nagpatawa kay Mateo. Anong tinatawa-tawa mo dyan, Matthew? Tanong ni Cloudsky sa malalim na boses. Ngumiti si Mateo at sinabing, natatawa ako sa kawalang hiyaan mo. Ang Blue Drain Wilderness na ito ay ang hardin ng medisina ng sinaunang Heaven One Sect. Sa pilitin ninyong inagaw ito. Ngayon, ginagamit ninyo ito para ituring na isang pabor, hindi ba't nakakatawa? Ikaw. Hindi napigilan ni Cloudsky na mawala ng malay. Pero ang kanyang puso ay walang katapusang nagulat. Mukhang nakapasok na talaga si Mateo sa ikapitong antas. Kung hindi, paano niya malalaman ang napakaraming sinaunang sikreto? 11:23. Matthew, naunawaan mo ang mas malawak na teleportasyon. Pero, hindi ito naunawaan ng mga nasasakupan mo. Sa tingin mo ba ay makakatakas sila sa banal na lungsod? Biglang bumukas ang bibig ni Gideon at sinabi. Kumunat ang noo ni Mateo at sa wakas ay nalaman na niya kung bakit hindi sumipot si Gideon. Mukhang kanina pa naghahanda ng contingency plan ang lalaking ito. Natural na imposible para sa isang tusong matandang Zorro tulad ni Cloudsky na bigyan si Mateo ng mga pagkakataon sa Heavenly Dao Oath. Ang kanyang panunumpa ay hanggang sa makalabas si Mateo sa Blue Drain Wilderness. Ngayong lumabas na si Mateo, natural na dito na rin natapos ang sumpa. Hindi kayang hawakan ng banal na lungsod si Mateo, ngunit natural lang na kaya nilang gamitin ang mga espada kay Chen Ao. Kung maglalakas loob kang hawakan sila kahit isang beses, papatayin ko ang isang Void Mystic Powerhouse. Hindi ako ang makakapareha ninyong dalawa, pero ang iba, subukan mo. Sabi ni Mateo nang may nagyayelong ekspresyon. Sinundan siya ni Chen Ao at buong tapang na tinahak ang apoy at tubig. Matagal na silang itinuturing ni Mateo bilang matalik na magkaibigan. Ang paggamit sa kanila ni Gideon para pagbantaan siya ay talagang nagdulot kay Mateo ng tunay na intensyong pumatay. Matthew, huwag kang maging mayabang. Kung may kakayahan ka, subukan mo. Iniisip mo ba talaga ang sarili mong walang talo pagkatapos mong maintindihan ang mas malawak na teleportasyon? Galit na sabi ng isang Void Mystic Powerhouse. Ang taong ito ay tinatawag na Shiren Hui, isang elder ng Holy City at isang veterano ng Void Mystic Powerhouse. Mas malakas pa ng kaunti ang lakas niya kumpara kay Brandon matapos niyang pagsamahin ang mga katawan. Dahil sa mayabang na pananalita ni Mateo, natural lang na hindi na niya magawang makinig pa. Sa kanyang pananaw, para makatayo pa rin si Mateo dito, iyon ay dahil lamang sa sining ng mas malawak na teleportasyon. Ngumiti ng malapad si Mateo at sinabing, ganoon ba? Matandang Shi, papunta na ako. Kailangan mong maghanda. Malabo na ang naramdaman ni Shiren Hui sa kanyang harapan, at nawala na sa kanya si Mateo. Sa isang iglap, nanindig ang kanyang mga balahibo. Isang pakiramdam ng matinding panganib ang bumalot sa kanyang puso. Hawak ni Mateo ang Evil Extermination Divine Sword at nakarating na nga sa likuran ni Shiren Hui. Isa na namang sinag ng liwanag ng espada. Ang espadang ito ay parang isang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan. Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang maramdaman ni Shiren Hui na malapit na siya sa kamatayan? Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, binuksan niya ang kanyang banal na sakop ng hari. Hindi rin inaasahan ni Gideon na aatake si Mateo nang sabihin niya iyon. Nagbago ang ekspresyon, agad na lumawak ang kanyang Divine King Domain. Ang layo niya kay Shiren Hui ay eksakto kung ano ang kayang maabot ng Divine King Domain. Ngunit ang kapangyarihan nito ay napakahina na. Banal na nasasakupan ng hari, mas makapangyarihan ang mas malapit sa sarili. Mas mahina ang mas malapit sa hangganan. Sa harap ng Divine King Domain ni Gideon, walang kahit kaunting pag-aalinlangan si Mateo, at sumulong gamit ang isang hindi matitinag na hiwa. Tulad ng pagdurog sa mga patay na sanga at dahon, ikinalat ng Sword Intent Connecting to Divinity State na Evil Extermination Sword ang Divine King Domain ni Gideon. Ugong. Hindi hamupa ang natitirang puwersa ng Sword Light, direktang tumama sa Divine King Domain ni Shiren Hui. Power. Marahas na samuka si Shiren Hui ng sariwang dugo, ang kanyang katawan ay parang tinamaan ng malakas na suntok, at lumipad pa atras. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may mga titig na parang kakaway at nanlalambot na mga panga, labis na namangha kay Mateo.
Kung pag-uusapan natin ang espada ni Mateo bago ito, ilan lang sa mga powerhouse ng Divine King ang napatay nito at hindi pa sapat ang kahangahangang epekto nito. Tapos talagang ginulat sila ng espadang ito. Paano naging ganito kalakas? Hindi man lang ginamit ni Mateo ang Divine King Domain, at nasugatan niya si Elder Shi ng malubha. Kung hindi dahil sa ginawa ni Lord Nangang, malamang patay na si Elder Shi. Napakahirap isipin. Ito kaya ang tunay na kapangyarihan ng mga banal na artifact. Isang 5th level daw profound ang malubhang nasugatan si Elder Shi sa isang suntok lamang. Ang tagumpay sa labanang ito ay talagang kahanga-hanga. Ang espadang ito ni Mateo ay lubos na nagpabago sa kanilang pag-unawa sa mga sakop ng banal na hari. Sa pananaw ng mga martial artist na ito, ang Divine King Domain ang tugatog ng martial daw. Ang mga kayang talunin ng mga Void Mystic Powerhouse ay mga Void Mystic Powerhouse pa lamang. Pero isang slash lang ang ginamit ni Mateo at muntik nang mapatay ang isang veteranong Void Mystic Powerhouse. Ang eksenang ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Parehong tiningnan ni na Cloud Sky at Gideon ang Evil Extermination Sword na nasa kamay ni Mateo nang may nag-aalab na mga mata. Hindi maintindihan ng mga ordinaryong martial artist na iyon, pero paano nila hindi ito mahahalata? Pinaandar ni Mateo ang mga batas ng banal na daw sa loob ng banal na artifact, kaya naman pinakawalan nito ang isang nakakatakot na layuning mag-espada. Naunawaan ni Mateo ang mga batas ng banal na daw. Walang mas malinaw pa sa kanilang dalawa kung bakit napakalakas ng 10 dakilang banal na hari. Ang dahilan ay dahil naunawaan nilang lahat ang mga batas ng banal na daw. Pero ngayon, naunawaan na ni Mateo ang mga batas ng banal na daw noong siya ay nasa ikalimang antas na daw profound. Ang mas nakakapangilabot pa ay mayroon pa ring Divine Sword si Mateo sa kanyang mga kamay. Maaaring may isang banal na artifact na nagpapagana sa banal na daw. Nakakatakot iyon. Sa puntong ito, para sa banal na lungsod na may matagal ng lahi, napakalinaw nilang lahat. Mariing pinigilan ni Gideon ang pagkamangha sa kanyang puso at huminga ng malalim habang sinasabi, Matthew, inaamin kong mayroon kang ganitong lakas. Sige, ang iyong mga nasasakupan, ihahatid ko sila rito ng buo. Ngayon, maaari na ba kayong umalis? Nag-isip si Mateo at tumango, sige. Hayaan mo silang dalhin sa labas ng gate. Pupunta ako roon at makikipagkita sa kanila. Hinihimok kita na huwag mag-isip ng anumang masasamang bagay. Kung hindi, tiyak na magbububo ng dugo ang banal na lungsod ngayon. Mas madaling tawagin ang masamang espirito kaysa patahimikin ito. Nang marinig ang pagpayag ni Mateo na umalis, lahat ng mga makapangyarihang tao sa banal na lungsod ay nakahinga ng maluwag. Hindi nila inakala na ang isang Super Alchemy Emperor ay magkakaroon ng araw kung saan ang lakas ng martial daw niya ay aabot sa ganitong antas. Sa wakas ay Naples Aes na rin ang Diyos ng salot na ito. Napatunayan mo na ang lakas mo. Makakaasa ka, hindi ka na namin hahanapan ng gulo. Gayunpaman, kailangan mo ring manampa ng isang panunumpa ng langit na hindi na muling magpapatuloy sa pagpatay kahit kailan. Sabi ni Gideon. Tumango si Mateo at sinabing, hanggat hindi nyo na ako ginagalit, hindi na ako aatake ulit. Kasunod nito, sumumpa si Mateo ng isang panunumpa ng langit na daw bago inutusan ni Gideon ang mga tao na dalhin si Chen Ao sa lahat ng dako. Nang makitang paalis si Mateo, isang bahid ng masamang plano at matagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gideon. Halos oras na ginugol sa pagtimpla ng isang tiko ng tsaa, lahat sila ay dinala sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod para kay Chen Ao. Nang makitang ligtas at maayos ang pagbabalik ni Mateo, labis na natuwa sina Chen Ao at ang iba pa. Haha, Ginoo, sa wakas ay nakabalik ka na. Banal na lungsod, ang grupo ng mga taong ito ay talagang kasuklam-suklam. Binuhusan pa ba ng gamot ang ating pagkain, tapos banihag pa tayong lahat? Sabi ni Tucker. Nang makita ni Tucker si Mateo, agad siyang nagreklamo. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Alchemist Association. Napakadali lang ang pagbibigay ng gamot sa ilan sa kanila. Bukod pa rito, dahil naroon na ang panunumpa ng langit na daw, naging magalang sa kanila ang banal na lungsod sa loob ng kalahating taon. Wala rin silang hinala na nagresulta sa direktang pagkapatay sa kanila. Nang makitang maayos ang lahat, sa wakas ay napanatag na ni Mateo ang kanyang loob at nakangiting sinabi, kasama ako, wala silang gagawing masama sa inyo. Sa pagpasok ko sa Blue Drain Wilderness ngayon, marami na akong ani.
Mamaya, tutulungan ko kayong lahat na pinuhin ang mga medicinal pills at tutulungan ko kayong sumulong ng mas malayo. Matandang Ao, lalo na ikaw. Inaasahan ko ang iyong pagganap kapag nakabawi ka na sa iyong pinakamataas na lakas. Nanginig ang buong katawan ni Chen Ao nang marinig iyon at agad na nagpakita ng matinding tuwa. Sa sinabi ni Mateo ng ganito, siguradong natagpuan niya ang huling spirit medicine sa loob ng Blue Drain Wilderness. Sa ganitong paraan, makakabawi siya sa kanyang pinakamataas na lakas. Dahil nasa paligid ang Sky Distant, natural lang na hindi mahirap para kay Mateo na makahanap ng ilang tangkay ng mga gamot na may espiritu. Habang naghahanda ng umalis ang iilang tao, isang nakakatakot na aura ang biglang dumating mula sa itaas ng kalangitan. Hahaha, Mateo, gustong makita ng Panginoong ito kung talagang hindi ka mapapatay. Kahit wala si Reynold, kaya ka ring lipulin ng Divine Dao Grand Array na ito. Tumawa ng malakas si Cloud Sky habang sinasabi ito. 11:24. Sa itaas ng kalangitan, bumuhos ang mga sinag ng liwanag. Isang nakakakilabot na presyon ang nagpabago sa ekspresyon ng lahat. Iyan ang kapangyarihan ng mga batas na pagmamayari ng banal na Dao. Haha, Lawson Brat, sa tingin mo ba talaga ay dapat paglaruan ang pamana ng aking banal na lungsod na 1,000,000 taong gulang na? Tangkilikin mo ang takot sa mga batas ng banal na Dao ng buong puso mo. Ang mamatay sa ilalim ng isang dakilang hanay ng banal na ranggo, sapat na ang maipagmamalaki mo. Walang kapantay ang tuwa ni Cloud Sky sa kanyang puso. Simula nang dumating si Mateo sa banal na lungsod, palagi na siyang kinukulit. Huwag nang banggitin pa kung gaano siya nalungkot. Pero ngayon, napatay pa ni Mateo si Junie at ang mga Divine King Powerhouse ng Purple Gold Hall, na sumire sa ilang daang taon ng masusing pagsisikap ng banal na lungsod sa loob lamang ng isang araw. Malaki ang nabuong alitan na ito. Kung hahayaan lang ni Mateo na umalis ng walang kontrol, paano kaya silang dalawa magkakaayos? Ang dahilan kung bakit pinakawalan ni Gideon si Chen Ao ay para mapabagal ang oras. Sa pag-activate ng Divine Rank Grand Array, napakalaki ng nagastos na presyo. Medyo matagal din ang oras na kailangan. Alam ni Gideon na ang mga ordinaryong atake ay walang silbi kay Mateo. Hindi man lang siya nito kayang hawakan. Pero sa ilalim ng pressure ni Divine Dao, ang sining ni Mateo ng mas malawak na teleportasyon ay wala ring silbi. Hey, Lawson Brat, masyado kang mayabang. Kung hahayaan ka naming lumabas ng banal na lungsod ngayon, saan pa namin ilalagay ang mga dating mukha namin? Tanong ni Gideon sabay tawa ng malamig. Ang Divine Dao Grand Array ay hindi pa na-activate dati sa loob ng hindi ko alam kung ilang taon na. Sa pagkakataong ito, may exception para sa iyo. Tangkilikin ng mabuti ang kawalan ng pag-asa na ito. Sumunod si Cloud Sky. Ang presyon ng banal na Dao sa kalangitan ay lalong tumindi. Ang pakiramdam na ibinibigay nito sa mga tao ay parang nahuhulog ang langit. Nang makita ni Chen Ao at ng iba pa ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay hindi sinasadyang nalunok ang kanilang laway. Hindi pa rin nila maintindihan hanggang ngayon kung ano ba talaga ang ginawa ng kamahalan para udyukan ang banal na lungsod na paganahin ang kanilang banal na ranggong Grand Array. Diyos ko, talagang aktibo ang Divine Rank Grand Array. Mukhang talagang nasaktan ni Matthew ang dalawang Titan. Halos sumire sa kinabukasan ng banal na lungsod ang espada ni Matthew na siyang nagwakas ng kanilang lahi. Paano silang hindi magagalit? Pag-activate ng Divine Rank Grand Array, sa pagkakataong ito, mahihirapan si Matthew na makatakas kahit pa magtubo ang mga pakpak niya. Sok-sok! Ang kapangyarihang ito. Ang makaramdam ng mga batas ng banal na Dao sa buhay na ito, wala ring pagsisisi sa kamatayan. Ito ang unang pagkakataon na masaksihan ng mga martial artist ng banal na lungsod ang lakas ng malawak na hanay ng mga banal na Dao. Bawat isa sa kanila ay walang kapantay na nasa sabik. Sa kabilang banda, ang kahinahunan ni Mateo ay higit pa sa inaasahan ni na Cloud Sky at Gideon. Sa kanilang pananaw, dapat sanay nawalan na ng pag-asa si Mateo ngayon. Pero bakit kalmado pa rin siya? Maaari kayang inakala ng punk na ito na ang kanyang sining ng mas malawak na teleportasyon ay nakakaiwas sa Divine Rank Grand Array. Hindi ninyo kailangang magkaroon ng ganitong ekspresyon ng malapit ng mamatay. Pumasok kayong lahat sa Vast Heaven Pagoda. Iwan ninyo sa akin ang Divine Rank Grand Array na ito. Sabi ni Mateo kasama sina Chen Ao at ang iba pa na may ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Chen Ao nang hindi makapaniwalang sabihin, Ginoo, isa itong Divine Rank Grand Array. Maaari ka bang may mga paraan para harapin ito?
Tama na ang kalokohan, pumasok ka na agad. Saway ni Mateo habang nakangiti. Nang makita ni Gideon ang eksenang ito, sinabi niya ng may malamig na pagngutya, "Hey, malapit na ang kamatayan." Nagkukunwari pa ring mayabang. Sa oras na ito, ang Divine Rank Grand Array na nag-ipon ng kapangyarihan para maghintay ng paglabas ay tila natapos na sa wakas ang pag-iipon ng kapangyarihan. Alam ng lahat na ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagkukubli na sa itaas ng siyam na langit. Kapag lumapag na ito, tiyak na tatama ito ng may lakas at momentum na parang kidlat. Umatras ka agad. Huwag kang magpahila sa atake ng Divine Rank Grand Array. Sa oras na ito, si Mateo ay parang isang Diyos ng salot. Iniiwasan siya ng lahat na parang salot. Sa sandaling dama po ang ataking ito, wala nang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kung tungkol naman sa mga tao ng banal na lungsod, natural lamang na matagal na silang nakalayo kay Mateo. Tutal, hindi biro ang mas malawak na teleportasyon ni Mateo. Paano kung akitin niya ang atake papunta sa kanilang panig? Magiging abo sila. Hoy! Ilang dosenang iba't ibang kulay na liwanag ang lumapag mula sa itaas ng kalangitan, na parang paglubog ng araw, napakaganda hanggang sa sukdulan. Pero alam ng lahat na sa likod ng kagandahang iyon, mayroong lubhang nakakatakot na mga batas ng banal na Dao. Sa wakas ay na-activate na ang Divine Rank Grand Array. Ang mga makukulay at umaagos na ilaw na ito ay napakabilis. Sa isang kisap mata, bumagsak ang mga ito sa ibabaw ng ulo ni Mateo. Pero sa sandaling ito, gumalaw si Mateo. Agad na nawala ang kanyang anyo mula sa kanyang kinatatayuan, at tuluyang naglaho ng walang bakas. Gayunpaman, ang mga makukulay at umaagos na ilaw na iyon ay lumipad patungo sa mga tarangkahan ng lungsod ng mas mabilis pa. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Cloudsky at Gideon. Hindi nila inisip na may gustong gawin si Mateo para masuka sila kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Gusto niya talagang hiramin ang kapangyarihan ng malaking hukbong ito para sirain ang mga pintuan ng banal na lungsod. Putok! 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 Ang dosenang mga ilaw na may iba't ibang kulay ay bumagsak sa mga tarangkahan ng lungsod, direktang pinasabog ang matatag na mga tarangkahan ng lungsod hanggang sa magkapira-piraso. Sa isang iglap, nagkalat ang mga kalat sa lahat ng dako. Ang mga pader ng banal na lungsod ay pawang gawa sa mga espesyal na materyales na bato. Mahirap para sa mga Void Mystic Powerhouse na masira ito kahit kaunti. Pero sa pagkakataong ito, nawasak ito ng Grand Array ng banal na ranggo. Matthew, ang batang ito, ay talagang karapat-dapat sa kamatayan. Malapit na ang kanyang kamatayan, at hindi man lang niya hinahayaang maging malaya ang mga tao. Galit na sabi ni Cloudsky. Kalimutan mo na yan. Alinman sa dalawa, patay na rin ang batang ito. Mayroon siyang dalawang banal na artifact sa kanyang mga kamay. Dapat din itong sapat para mapantayan ang pagkatalo ng mga tarangkahan ng lungsod, pangaliw ni Gideon sa kanya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Cloudsky, at agad siyang nagpakita ng malaking interes. Ang mga hindi masayang nararamdaman kanina ay agad na naglaho ng walang bakas. Tumigil ang alikabok, at unti-unting naglaho ang presyon ng banal na Dao sa itaas ng kalangitan. Bumalik ang lahat sa dati. Namangha ang lahat sa makapangyarihang kapangyarihan ng mga banal na batas na Dao na ito. Ito ang pundasyon ng banal na lungsod. Kasalukuyang nasa Divine Realm, ang mga sekta na nagtataglay ng kumpletong Divine Dao Grand Array ay ang Holy City lamang. Nang makita ang reaksyon ng lahat, nagpalitan ng tingin sina Cloudsky at Gideon at ngumiti, halatang kontento. Bagamat napilitan silang gamitin ang Divine Rank Grand Array sa pagkakataong ito, humanga rin ito sa lahat ng martial artists sa Holy City. Ito ang kanilang pundasyon. Mawawala rin sana ang negatibong epekto ni Mateo. Halika, pumunta ka roon at tingnan mo. Ang Sacred Dragon Token at ang Divine Sword na iyon ay parehong hindi ordinaryong bagay. Sabi ni Cloudsky. Tumanggaw si Gideon at sumunod din. Ang mga Void Mystic Powerhouse na nagtatago sa dilim ay nagpakita rin sa oras na ito. Hahaha, Matthew, ang batang ito, sa wakas ay namatay. Tumawa ng malakas si Shirenhui at lumabas. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng Divine Dao kanina. Pakiramdam ni Shirenhui ay kumakabog ang puso niya kahit na nagtatago siya ng napakalayo. Wala talagang pagkakataong mabuhay si Mateo sa ilalim ng ganitong pag-atake. Gayunpaman, nang papalapit na siya sa mga pintuan ng lungsod, isang biglaang pagbabago ang naganap.
Isang walang kapantay na liwanag ng espada ang biglang lumabas mula sa loob ng alikabok, diretsyong humawak kay Shi Renhui. Wala talaga siyang anumang bantay sa oras na ito. Sa kanyang kapabayaan, hindi niya talaga nabuksan ang kanyang Divine King Domain. Puchi. Ang liwanag ng espada ay dumaan sa ere, hinati si Shi Renhui sa dalawang bahagi. Isang void mystic powerhouse ng kanyang henerasyon ang biglang nawala ng ganoon lang. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ang hindi inaasahan ng lahat mula simula hanggang katapusan. Nang makita ni na Cloud Sky at Gideon ang ksenang ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang mabilis at matalas na espadang ito, sino pa ang makakapagbitaw nito bukod kay Mateo? Hindi naman talaga siya namatay. Mag-ingat kayong lahat. Parang saysabog ang anit ni Cloud Sky. Nasabi ko na yan dati, huwag na ninyo akong guluhin pa. Kayong lahat ang unang sumire sa kasunduan. Huwag ninyong sisihin ang batang Panginoong ito sa hindi pagiging magalang. Sa gitna ng alikabok, ang boses ni Mateo ay lumabas, na parang galing sa ibabang mundo, na nagpaantok sa puso ng lahat. 11:25. Dahil sa mga sinabi ni Mateo, lahat ng mga Void Mystic Powerhouse ay nanigas at nakaramdam ng panganib. Unti-unting naglaho ang alikabok. Isang napakalaking balat ng pagong ang ipinakita sa harap ng lahat. Nang makita ang Mystic Art Holy Tortoiseshell, parehong naging seryoso ang ekspresyon ni na Cloud Sky at Gideon. Bagamat hindi nila nakilala ang Mystic Art Holy Tortoiseshell, ang pambihirang katangian ng shell ng pagong na ito, agad nila itong nakita sa isang sulyap. Bahagyan nitong inilantad ang napakalalim na kapangyarihan ng mga batas. Nakakagulat, ang mga batas ng banal na daw ang siyang tiyak na dahilan. Hindi naman talaga nasaktan si Mateo sa ilalim ng proteksyon ng balat ng pagong na ito. Itinabi ni Mateo ang Mystic Art Holy Tortoiseshell, at buo niyang ipinakita ang kanyang intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Ang panghihikayat ng banal na lungsod ay lubos na pumukaw ng kanyang puot. Kung hindi dahil sa pagbunot ni Sky Distant Divine Daumite ng Mystic Art Holy Tortoiseshell, siguradong patay na si Mateo sa pagkakataong ito. Pero sa kasalukuyang kalagayan ni Sky Distant, 3 beses lang niya kayang labanan ang mga atake ng Deity Realm gamit ang Mystic Art Holy Tortoiseshell. Hindi rin inaasahan ni Mateo na pagkalabas pa lang niya sa Blue Drain Wilderness ay mauubos na niya ang isa. Ngayon, ang batang Panginoong ito ay nagsasagawa ng isang malaking pagpatay. Hindi pa rin humihina ang boses niya, at agad na nawala ang anyo ni Mateo sa kinatatayuan niya. Puchi. Direktang pinugot ang ulo ng isang banal na haring gwardya mula sa kanyang katawan. Samantalang sa oras na ito lamang kumalat ang mga salita ni Mateo na parang kulog na dumadagindong, na nagpalamig sa puso ng lahat. Sus! Sus Mariosep! Nawala ang figure ni Mateo. Hindi kayang makuhanan ng mga Divine King Powerhouse na iyon ang anino ni Mateo. Nang inig ang bawat isa sa kanilang mga anit, hindi sigurado kung sino ang susunod na target ni Mateo. Ang sining ni Mateo sa mas malawak na teleportasyon ay mahirap makuha bilang isang multo. Dahil sa kanilang lakas, hindi nila matukoy ang direksyon ng pag-atake ni Mateo. Puchi. Isa na namang Divine King Powerhouse ang tinamaan ng espada ni Mateo mula sa likuran sa puso, at agad na nawala ng buhay ang kanyang life force. Namula ang mga mata ni Cloud Sky, at sumigaw siya, Mateo, pigilan mo ang kamay mo. Huwag mong kalimutan, ang aking banal na lungsod ay mayroon pa ring Heaven Stabilizing Divine King. Kung maglalakas loob kang pumatay ng iba pang mga tao, kapag bumalik si Reynold, mamamatay ka kahit makatakas ka pa hanggang sa dulo ng mundo. Ang sumagot sa kanya ay isang sinag ng nakakatakot na liwanag ng espada. Ang sinag ng liwanag ng espada na ito ay natural na hindi patungkol kay Cloud Sky, kundi sa ilan sa mga powerhouse ng banal na hari ng banal na lungsod. Nang walang kahit kaunting pananibik, ang ilang banal na haring ito ay direktang hiniwa hanggang maging giniling na karne ng liwanag ng espada. Sa harap ng kasalukuyang Mateo, ang ordinaryong Divine King Powerhouse ay walang kahit kaunting lakas para gumanti. Sa mga lugar na kanyang nadaanan, sunod-sunod ang mga panaghoy. Lahat kayo, dali, maghiwa-hiwalay na kayo. Tumakas na kayo. Mas mabuti kung mas malayo ang tatakas ninyo. Malakas na sigaw ni Cloud Sky.
Alam niyang tinusok talaga nito ang pugad ng putakti sa pagkakataong ito. Galit na si Mateo. Kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa. Sa ngayon, sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa niya lang ay maghiwa-hiwalay at magtakbuhan ang lahat. Si Mateo ay nag-iisa lang na may hawak na espada. Imposibleng patayin ang lahat. Sa isang kisap mata, nakapatay na si Mateo ng mahigit 12 Divine King powerhouses. Sa kasalukuyan, bukod kina Cloudsky at Gideon na ligtas, ang iba ay naging biktima ni Mateo. Cloudsky, hindi tayo maaaring tumingin ng nakahalukip-kap. Kumilos ka na. Ang aking Divine King domain at ang iyo ay kayang sumaklaw ng hanggang 20,000 talampakan. Hanggat maayos ang pagkakaayos ng kooperasyon, maaaring hindi natin siya maalagaan. Seryosong sabi ni Gideon. Tumango si Cloudsky at sinabing, sige. Kung hindi ko mapapatay ang punk na ito ngayon, ako, si Cloudsky, ay magiging mas mababa pa sa tao. Pagkatapos magsalita, agad na bumukas ang Nine Heavens Rumbling Thunder ni Cloudsky. Muling lumitaw ang nakakatakot na dagat ng kidlat. At ang Divine King domain ni Gideon ay isang napakabihirang Purple Evil domain, na sumusugat sa mga tao gamit ang masamang enerhiya. Ang mga lugar na dinaanan nito ay parang kamatayang bumababa sa kaharian ng mga mortal. Ang proseso mula simula hanggang katapusan ay walang kapantay na nakakatakot. Nang makita ang gayong nakapangangilabot na kapangyarihan, ang mga inosenteng tao sa banal na lungsod ay nagmadaling umatras muli sa malayong lugar. 2 dakilang Titan ang nagtutulungan upang harapin ang kalaban, ang ganitong palabas ay tunay na napakalaki. Hanggat magdikit sila ng kaunti, mamamatay sila ng walang pagkakataong mabuhay. Isang 5th level Divine Realm ang talagang pumihil sa 2 dakilang Titan ng Holy City na magtulungan at labanan ang kalaban. Ang kaganapan ngayon ay tiyak na yayanigan ang buong Divine Realm. Hindi rin maiiwasan ito. Dahil nauunawaan na ni Mateo ang sining ng mas malawak na teleportasyon, halos nasa isang hindi matatalo na posisyon na siya. Hanggat hindi siya nawawala ng malay at malakas na nakikipaglaban sa 2 dakilang Titan, malamang na wala silang magagawa sa kanya. Bagamat ang pagsasabi na ang banal na lungsod ang pinuno ng banal na kaharian ay medyo reputasyon na hindi aakma sa katotohanan, ang kapangyarihan ng banal na lungsod ay hindi maikakaila. Kahit ang 10 dakilang banal na hari ay hindi nangangahas na maging walang hiya sa banal na lungsod. Ngunit ngayon, gusto talagang baligtarin ni Mateo ang banal na lungsod. Sumugod sina Gideon at Cloudsky patungo kay Mateo na parang sinasakal sa carpet. Gayunpaman, hindi nila lubos na nahawakan ang posisyon ni Mateo. Matagal nang tinalikuran ni Mateo ang kanyang Divine King domain. Iisang tao at isang espada lang, ginagawa niya ang gusto niya. Kung ikukumpara, sina Gideon at Cloudsky, ang mga nasasakupan ng Divine King ng 2 tao ay parang 2 malalaking pipong elepante. Walang lakas, ngunit hindi sapat ang paggalaw. Ang alikabok sa likod ni Mateo ay maaari nilang kainin habang buhay. Ang Evil Extermination Sword ay parang karit ng Death God, na sadyang umaani ng buhay ng mga makapangyarihang tao ng banal na lungsod. Sa ilalim ng perpektong kaharian ng puso ni Mateo, ang mga martial artist na iyon ay tuluyang nalantad. Natuklasan ng mga makapangyarihang iyon sa kanilang pagkadismaya na kahit gaano pa sila magtago, kahit gaano pa sila tumakbo, hindi sila makakatakas sa espada ni Mateo. Para talagang demonyo si Mateo. Walang ideya kung kailan siya lilito sa likuran nila, at pagkatapos ay tatapusin niya ang kanilang buhay gamit ang isang hiwa. Dao Ming, susunod ka. Nang marinig ang boses ni Mateo, nabaling ang tingin ni Dao Ming. Isang aura ng kamatayan ang sumugod ng harapan. Sa wakas, ibinaling ni Mateo ang tingin sa mga Void Mystic Powerhouse. Si Dao Ming ay isa na namang Void Mystic Elder ng Holy City. Kasalukuyang tumatakbo ng mabilis si Dao Ming. Pero sa ilalim ng mas malakas na teleportasyon ni Mateo, napakabagal ng kanyang bilis. Sa oras na ito, biglang nawala ang anyo ni Mateo. Maulap na kalangitan. Malakas na sigaw ni Gideon. Agad na naintindihan ni Cloudsky. 2 dakilang Divine King domain ang bumukas, agad na pinrotektahan ang Dao Ming gamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Mga inosente pa rin talaga kayo.
Sa kawalan, isang mapangutyang boses ang narinig. Pero lumitaw na ang figure ni Mateo sa layong 10,000 talampakan. Sa sumunod na sandali, muling nawala ang figure ni Mateo. Pagsasama sa langit at lupa. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Cloud Sky at Gideon kasabay ng kanilang pagsigaw sa gulat, "Nakoo!" Si Ashton ang pakay niya. Ang direksyong pinuntahan ni Mateo ay isa na namang Void Mystic Elder, si Ashton. Sinadya niyang akitin sina Cloud Sky at Gideon, ang dalawang tao, kay Dao Ming. Gayunpaman, gumagawa pala siya ng paraan, at tuluyang iniiwasan ang dalawang tao. Nagmamadali siyang lumapit kay Ashton. Mas mahina pa ng kaunti ang lakas ni Ashton kumpara kay Brandon. Hindi talaga siya kayang tapatan ni Mateo. Nagsanib ang langit at lupa ni Mateo, paano niya hindi malalaman na hinahabol pala siya ni Mateo? Matthew, makikipag-away talaga sa iyo ang matandang ito. Alam din ni Ashton na hindi siya maaaring tumakbo. Sumigaw siya ng may pagkataranta, at direktang binuksan ang kanyang Divine King Domain at sumugod patungo kay Mateo na sumanib sa langit at lupa. Gayunpaman, ang Mateo na una niyang kinapitin ay tuluyang naglaho na lamang sa ere. Parang ngayon lang siya nagpakita. Matthew, gusto na kitang mamatay. Nabaliw ng husto si Ashton. Para siyang baliw, na basta-basta naglalabas ng nakakatakot na mga teknik sa pakikipaglaban sa lahat ng direksyon. Hindi niya lubos na alam kung saang direksyon manggagaling si Mateo at tanging ganitong paraan lang ang kaya niyang gamitin para mabawasan ang kanyang takot. Whoosh! Isang guhit ng liwanag ng espada ang humampas sa hangin at umabot sa target nito, direktang winasak ang Divine King Domain ni Ashton, tinusok ang kanyang dibdib at dinurog ang kanyang mga lamang loob. 11:26. Ashton. Namula ang mga mata ni Gideon at Cloud Sky, halos mabaliw. Walang magawa habang pinapanood ang isang Void Mystic Elder na namamatay sa harap ng kanilang mga mata, ngunit hindi makakilos. Halos sumabog ang kanilang dibdib dahil sa ganitong pakiramdam. Ilang libong taon nang walang harang ang kanilang paggala sa banal na kaharian. Minsan ay wala na silang nagawang anuman tulad ngayon. Kung ikokonsidera sina Brandon at Howl Sky, sa loob lamang ng isang araw, 5 Void Mystic Powerhouses ang nawasak sa banal na lungsod. Ang ganitong uri ng pagkalugi ay isang napakabigat na dinanas ng kahit anong sekta. Hindi lang iyon, pinatay pa ni Mateo ang mga disipulo ng Divine King ng Purple Gold Hall. Ang isang araw ng pagkatalo ngayon ay malamang na maihahambing sa 1,000 taon ng pagkatalo ng banal na lungsod. Maliban na lang, bilang 2 dakilang titan ng banal na lungsod, hindi man lang nila kayang hawakan ang buhok ni Mateo. Matthew, huwag ka nang pumatay. Huwag ka nang pumatay. Kami. Inaamin namin ang pagkatalo. Hanggat handa kang umalis sa banal na lungsod, maaari kaming sumang-ayon sa anumang kondisyon. Sa sigaw ni Cloud Sky, halos lumuha siya. Hindi niya talaga inaasahan na aabot sa ganito ang sitwasyon ngayon. Nagngingit-ngit sa panghihinayang ang mga bituka ni Cloud Sky ngayon. Ang pinagsisihan niya ay hindi ang hindi pagpapapasok ni Mateo sa Blue Drain Wilderness, kundi ang hindi niya dapat pag-udyok kay Mateo. Gusto nang umalis ni Mateo, pero hinayaan niya itong umalis ng maayos. Bakit kailangan pangguluhin ang napakaraming bagay? Tunay na nabubulag ng obsesyon. Sa pagitan nito, nagkaroon siya ng ilang pagkakataon para makaalis ng ligtas at maayos si Mateo. Pero hindi niya ginawa. Sa katunayan, hindi siya naniniwala sa kahihinatnan ng pagsalungat sa tadhana. Iginiit niyang hamanin ang prestihiyo ng mandato ng anak ng langit. Sa huli, dumanas siya ng matinding pagkatalo. Tumingin si Mateo kay Cloud Sky at sinabing may malamig na ngiti, kung hindi ako sinasaktan ng mga tao, hindi rin ako nananakit ng mga tao. Kung may nananakit ng mga tao sa akin, tiyak na gagantihan ko ito ng 100 beses. Alam mo ba ang pagsisisi ngayon? Huli na ang lahat. Ngayon, ilalapat ko ang hustisya para sa langit at pupuksain ang mga walang hiyang turo ng Dao ng Soul sect ninyo, hayaan kayong dalawa na maging mga general ng walang hukbo. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Mateo, at isa pang dosenang mga makapangyarihang nilalang sa Holy City ang namatay sa ilalim ng kanyang espada. Tunay ngang galit na galit si Mateo ngayon.
Labis siyang naiinis sa banal na lungsod at paulit-ulit siyang pinukaw ni Cloud Sky at Gideon, halos mamatay pa nga sa ilalim ng Divine Rank Grand Array. Dahil naihasak na ang sama ng loob, gawin mo nang hindi na ito mapagkakasunduan. Kahit hindi siya pumatay ngayon, maaari kayang palayain siya ni Cloud Sky at Gideon. Parang bumubuga ng hangin ang dibdib ni Cloud Sky sa oras na ito. Power! Sa wakas, hindi na siya nakapagpigil at samuka ng isang subo ng dugo. Sa maikling panahong ito, nakapatay na si Mateo ng ilang dosenang powerhouse ng Divine King. Kahit ang paghihiwa ng mga gulay ay hindi ganoon kabilis. Ang lakas ng isang divine artifact ay hindi kayang labanan ng mga ordinaryong Divine King martial artist. Kasalukuyang walang habas na namamatay si Mateo nang biglang tumunog ang mga alarma. Muling sumigla ang biglaang pag-atake. Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumalot sa kanyang isipan, dahilan para biglang tumigil ang mga kilos ni Mateo. Itinabi niya ang espada at tumayo roon, nakatingin kina Cloud Sky at Gideon habang sinasabi, ituring ninyong mapalad kayo ngayon. Sa susunod na pumunta ulit ang Lawson na ito sa banal na lungsod, ito na ang araw ng kapahamakan ng mga turo ng Dao ng inyong New Soul Sect. Sumanghal ng malamig si Mateo, umugoy ang kanyang katawan, at naglaho. Pagkatapos ng ilang paghinga, may nagbalita na lumabas si Mateo ng lungsod sa pamamagitan ng mga sirang gate ng lungsod. Nang marinig ang balitang ito, sina Cloud Sky at Gideon, ang dalawang tao, ay parehong napabuntong hininga sa ginhawa. Sa wakas ay umalis na ang Diyos na ito. Bilasan mo, selyuhan mo ang lungsod. Hinding-hindi mo hahayaang makapasok muli sa banal na lungsod ang lalaking iyon. Agad na utos ni Cloud Sky. Natakot siya sa pagpatay kay Mateo. Masasabing dumanas siya ng matinding pagkalugi ngayon. Aalis na ang Diyos na ito, ang unang reaksyon niya ay hindi na niya hahayaang makapasok muli sa lungsod ang batang ito. Hanggat hinaharangan nila si Mateo sa labas, habang ang Divine Dao Grand Array ay nagdedepensa, tiyak na hindi rin siya makakapasok. Habang umaaktibo ang malaking hanay, sa wakas ay nalaglag din ang puso ni Cloud Sky. Cloud Sky, bakit sa tingin mo biglang umatras si Matthew? Medyo mas kalmado si Gideon kaysa kay Cloud Sky at pakiramdam niya ay kakaiba ang pag-alis ni Mateo. Maliban na lang, pareho lang siya ni Cloud Sky, parehong takot sa pagpatay kay Mateo. Kaya naman, hindi siya nakabawi kahit sandali. Habang iniisip ito sa oras na ito, habang iniisip niya ito, mas lalong lumalala ang pakiramdam. Habang nagtatanong siya, agad ding nakaramdam ng hindi maganda si Cloud Sky at sinabing nakakunot ang noo, ito. May mga importanteng bagay siyang kailangang asikasuhin, may kinatatakutan siyang buhay sa banal na lungsod. Pero, nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, parehong nakita ang gulat mula sa mga mata ng kabilang panig. Napakalinaw, naisip nila ang isang posibilidad. Maliban sa ganitong posibilidad, paano malalaman ni Mateo ng maga? Biglang nanigas ang mga mata ni Cloud Sky, at sinabi niya ng may pagsisisi sa mukha, Sus Mariosep, paano ko ito makakalimutan? Naunawaan pa nga ng batang ito ang sining ng mas malawak na teleportasyon, tiyak na naunawaan din niya ang sudden impulse. Ang pag-alis niya sa oras na ito, bukod sa takot kay Reynold, sino pa ba ang katatakutan niya? Bumalik din sa kanyang katinoan si Gideon at sinabi ng may pagtataka, maaari kayang. Si Reynold ay pabalik na. Hindi pa natatapos magsalita si Gideon nang may umalangaw-ngaw na alon sa kawalan. Dahan daw ang lumabas ang isang lalaking nakasuot ng asul na damit. Ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay may palamuti sa ulo, ang kanyang mukha ay nagyelo. Sa bawat galaw at kilos, nagbibigay ito sa mga tao ng isang pakiramdam ng malalim at hindi maintindihan. Nang makita ang wawas aking banal na lungsod, nagkunot ang noo ng lalaking nakadamit asul. Sumulyap siya sa magkasintahang Cloud Sky sa malayo at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang paghinga, biglang dumilat ang kanyang mga mata, at ang kanyang figure ay biglang naglaho. Nagtinginan sina Cloud Sky at Gideon at gulat na sinabi, mukhang nagkaroon ng ilang tagumpay si Reynold pagdating sa God's Fall Mountain Range sa pagkakataong ito. Lubos din na nadama iyon ni Gideon at tumango, natuklasan kung hindi ko na siya gaanong nakikita.
Marahil si Reynold ang tunay na magiging unang makapangyarihang nilalang na makakarating sa deity realm sa loob ng 100,000 taon na ito. Biglang ngumiti ng malamig si Cloudsky at tuwang-tuwa, "Hey, masyado pang maaga para pag-usapan ito. Gusto kong tingnan kung makakatakas ba o hindi si Lawson-Brat sa paghabol ni Reynold. Gideon, ikaw na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Susunod ako para tingnan." Halos magdulot sa atin ng isang apokaliptikong sakuna ang batang iyon ngayon. Dahil hindi niya nakitang hiwalay ang ulo niya sa katawan niya, hindi niya ito matanggap. Sa aking palagay, hindi mas mahina ang tadhana ni Reynold kaysa sa kanya. Gusto kong makita kung anong klaseng conclusion ang magiging pag-aaway ng dalawang dakilang nabubuhay na walang kapantay na henyo. Mas malawak na teleportasyon ang nagawa ni Mateo hanggang sa hangganan, 10,000 milya sa isang hininga lang. Ang kasalukuyang Reynold ay hindi ang kaya niyang kalabanan. Sa sandaling nagbigay ng maagang babala ang sudden impulse, alam na ni Mateo na tiyak na si Reynold ang babalik. Tungkol dito, palihim lamang niyang may susumpa ang kanyang kasawian. Hindi ko inakalang nakabalik pala si Reynold sa ganitong oras. Napakamalas. Ang usual sect ay mahusay sa pagiging opportunista nitong mga nakaraang taon. Mukhang malaki ang naipon nilang tadhana at hindi sila nakatadhana na mamatay. Lihim na bumantong hininga si Mateo. Ang tadhana na naipon sa loob ng 1,000,000 taon ay hindi ganoon kadaling patayin. Sa loob ng 1,000,000 taon na ito, walang ideya kung gaano kalaki ang kinita ng usual sect mula sa mga digmaan. Taon-taon ay naipon ang mga ito, kaya ganoon ang banal na lungsod ngayon. Bagamat bumagsak sa zero ang Divine Dao, ang sitwasyon ng Holy City na nangunguna sa Divine Realm ay isang hindi maikakailang katotohanan. Hindi na maitatanggi ni Mateo ang puntong ito. Kung hindi dahil doon, hindi rin sana lalapit at hihingi ng tulong si Mateo kay Cloudsky. Iyon lang, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang conclusion sa huli. Habang lumilipad, biglang tumunog ang mga alarma. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo, at pilit niyang pinigilan ang kanyang paggalaw sa ere. Sa unahan, isang lalaking nakadamit asul ang nakatayo, ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, at ang kanyang kamay ay nagpapaypay ng isang pamaypay na papel. Sino kaya ito kung hindi si Reynold? 11:27. Nakababatang Kuya Lawson, ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit ka nagmamadali? Pinaypay ng Heaven Stabilizing Divine King ang kanyang pamaypay na papel, na tila isang eleganteng batang Panginoon. Mukhang napakahina para makayanan ang bug zone ng hangin, ngunit sa katotohanan, siya ang pinakadelikadong tao sa buong Divine Realm. Nagsalubong ang mga noo ni Mateo. Dahil hindi niya ito nakita ng maraming taon, lalong lumakas ang lakas ni Reynold. Hindi ito magandang senyales. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas nang huling nagkita sila ni Reynold. Nang panahong iyon, ang mapang-ipong pakiramdam na ibinigay ni Reynold kay Mateo ay malayong maging kasing lakas ng ngayon. Mukhang sa loob ng 20 taon na ito, hindi lang siya, si Mateo, ang umunlad. Reynold, itigil mo na yang ginagawa mo. Sinasabi mo yan na parang kilalang kilala ka ng batang Panginoon na yan, walang pakialam na sabi ni Mateo. Dahil hindi siya makatakbo, nagkaroon lamang ng away. Kung ito ay isang harapang sagupaan, hindi man lang katapat ni na Cloudsky at Gideon si Mateo, lalo na si Reynold na kilala bilang numero 1 sa Divine Realm. Hindi rin inisip ni Mateo na ganoon pala kabilis ang bilis ni Reynold. 1 oras lang ang ginamit niya at hinaranggan niya ito. Kailangang malaman ng isa na sa kanyang kasalukuyang bilis, kahit si Gideon ay maaaring hindi makahabol. Hindi nakakaiba para kay Reynold na makahabol. Ngunit ang bilis na ito ay talagang medyo kakaiba. Tumaas ang kilay ni Reynold at malamig niyang sinabi, "Sige. Kung ganoon nga, paano lulutasin ang usapin ng pagpatay mo sa banal na lungsod ngayon?" Ang Heaven Stabilizing Divine King ay kalmado at walang halong galit sa loob. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagbabadya ng pagkamangha nang hindi naman nagbabadya ng galit. "Hey! Huwag kang masyadong mapagkunwari, ha? Kung hinahangad mo ang mga banal na inscription, sabihin mo lang ng diretso. Para sa iyo, parang mga langgam lang ang mga taong iyon.
Huwag mong sabihin na hinabol mo lang sila dahil may awa ka sa kanila. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Reynold, at sinabi niya nang may bahagyang ngiti, "Huho, ang isang taong prangka ay hindi gumagamit ng mga pahiwatig. Ibigay mo ang mga banal na inscription, at gagawin kong madali ito para sa iyo." Sa sandaling lumabas sa kanyang bibig ang salitang walang sakit, isang bahagyang mahahalatang pinagmumula ng kapangyarihan ang agad na kumalat. Agad na naramdaman ni Mateo ang pagbagsak ng buong mundo patungo sa kanya. Isang mahinang kapangyarihan ng mga batas ng banal na daw na umaapaw ang nakapagpigil sa pressure na ito mula sa labas. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang tumalim ang tingin ng Heaven Stabilizing Divine King, at nagpakita ng kaunting tuwa. Mukhang ang lawak ng iyong kawalang hiyaan bilang numero 1 tao ng New Soul Sect sa panahong ito ay ang pinakamagaling sa mundo. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi masyadong nainis si Reynold at malamig na sinabi, "Dahil alam mo na, parang hindi ko na kailangang sayangin ang hininga ko sa upuang ito. Ikaw ba mismo ang mag-aalay nito, o gusto mo na ang upuang ito mismo ang kumilos?" Sa paningin ni Reynold, ang mga powerhouse ng banal na hari, maging ang mga mystical powerhouse ng walang laman, ay mga nilalang na parang langgam lamang. Marahil sina Cloudsky at Gideon ay isa sa puso pa rin ang kanilang secular na katayuan, at magmamalasakit sa buhay at kamatayan ng mga makapangyarihang tao ng banal na lungsod. Pero wala talagang pakialam si Reynold. Ang tunay na nakakapagpagalaw sa kanya ay ang deity realm. Ngumiti rin si Mateo ng bahagya at sinabing, "Kung may kakayahan ka, kunin mo na lang." Sumisirit. Tiniklap ni Reynold ang kanyang pamaypay at itinabi ito, at may nakalutang pa ring tingin habang sinasabi, "Mukhang tumatanggi ka sa toast para lang uminom at mawala ng gana." Itinuturo ng tagahanga ni Reynold, gumuho ang buong mundo dahil dito. Naging determinado ang mga mata ni Mateo. Isang mapang-ipong puwersa na kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat ang agad na pumihil sa kanyang buong pagkatao. Ang sining ng mas lawak na teleportasyon ay talagang nawala ng bisa sa sandaling ito. Walang ideya ang mga nakamasid kung paanong ang isang pabaya at ordinaryong pag-atake ay kayang sakupin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Napakasimple at napakalinaw ng mga batas mo sa banal na daw. Si Reynold ay may hitsura ng paghamak. Sa mundong ito, ang mga makapangyarihang nilalang na kayang makakuha ng mga banal na inscription ay mabibilang sa mga daliri. Ngunit kakaunti lamang ang mga makapangyarihang tao na kayang umunawa ng mga banal na inscription. Pero kung pag-uusapan kung kaninong pag-unawa sa mga batas ng Divine Realm ang nangunguna sa listahan sa Divine Realm, ito ay walang iba kundi ang Heaven Stabilizing Divine King, si Reynold. Noong nakaraang buhay, si Mateo ay nagkaroon na ng mga pakikipag-ugnayan kay Reynold dati. Noong mga panahong iyon, hindi pa naipapakita ni Reynold ang tunay niyang lakas noon. Pero ngayon, sa wakas ay naranasan na ni Mateo kung bakit si Reynold ay magalang na tinaguri ang Heaven Stabilizing Divine King. Ang tagahangang ito, si Mateo, ay talagang may pakiramdam na wala siyang kapangyarihang lutisin ito. Putok. 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 Naramdaman ni Mateo na gumuguho ang kanyang paligid dahil dito. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay parang pinupunit ng espasyo. Sa kasalukuyan, nararamdaman ni Mateo na ang mga batas ng banal na daw na nauunawaan ni Reynold ay mas malakas kaysa sa kanya. Pu. 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 Ang malakas at malalaman na katawan ni Mateo ay unti-unting nabasag dahil sa matinding presyon, at ang sariwang dugo ay mabilis na dumadaloy. Mariin na napatikom ni Mateo ang kanyang mga panga, pakiramdam niya ay gumuguho ang buong mundo. Ito ang tunay na pangyarihan ng mga batas ng banal na daw. Kararating lang ng sword daw ni Mateo sa hangganan. Pagharap kay Reynold, napakahina niya. Huho, kapag wala ang tigre sa kabundukan, ipinakikilala ng unggoy ang sarili bilang hari. Sa tingin mo ba talaga ay isang malambot na persimmon ang aking banal na lungsod na kayang durugan ni Newman? Marami pang natitirang lakas si Reynold at puno ng paghamak kay Mateo. Unti-unting napunit ang mga daluyan ng dugo sa mga braso at binti ni Mateo, at bumubuhos ang sariwang dugo na parang bukal. Sa wakas ay nalaman na niya kung bakit ang 10 dakilang banal na hari ay itinuturing na walang talo.
Masyadong malakas ang numero 1 kapangyarihan ng Divine Realm. Ang pinakamalaking inaasahan ni Mateo ay ang mas malawak na teleportasyon. Dahil din sa taglay niyang sikretong sining kaya siya ng ahas na sumayaw kasama ang isang makapangyarihang tulad ni Cloud Sky. Pero ngayon, hindi na maipapakita ang kanyang mas malawak na teleportasyon. Sa oras na ito, sa wakas ay sumugod si Cloud Sky. Sakto sa oras na nakita niya ang pinangyarihan ng pagkamatay ni Mateo at hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Sa buong araw na ito, siya ay nasa isang matinding kalagayan ng pagkawasak. Nang makitang malapit nang maubos si Mateo, lahat ng kalungkutan ni Cloud Sky ay lumabas sa sandaling ito. Gibrat, hindi ba't napaka-arrogant mo? Hindi mo ba gustong burahin ang mga turo ng daw ng aking banal na lungsod? Bakit hindi mo nalang burahin? Sabi ni Cloud Sky sabay tawa ng malakas. Hindi ito pinansin ni Mateo dahil sa pangungutya ni Cloud Sky. Wala siyang oras para pakialaman ang pangungutya ni Cloud Sky. Ang kasalukuyang Mateo ay pumasok na sa isang mahiwagang estado. Ang presyon ni Reynold ay nagdulot ng matinding presyon sa kanyang malalaman na katawan. Pero ang Vast Heaven Steel sa katawan niya ay may reaksyon pala sa oras na ito. Ibinigay ni Sky Distant kay Mateo ang Vast Heaven Chaos Spell. Ngunit sa ganitong uri ng malalim na batas ng Divine Dao, hindi pa natutunan ni Mateo ang mga pangunahing kaalaman. Pero ngayon, parang saysabog ang ulo ni Mateo. Ang mga banal na inscription na iyon ay parang isang grupo ng mga tulisan, pilit na sumusugod sa kanyang karagatan ng kamalayan. Matapos makuha ang Vast Heaven Chaos Spell, minsan nang sinubukan ni Mateo na intindihin ito ngunit wala siyang nakuha. Ang pinakamahirap na bagay tungkol sa mga banal na inscription ay ang pagtawid sa pintuan. Gamit ang Vast Heaven Chaos Spell, hindi man lang makatawid si Mateo. Sa kasalukuyan, parang may buhay ang mga banal na inscription na iyon. Malinaw na hindi ito inintindi ni Mateo, ngunit sila ang nagkusa na maisama sa isipan ni Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Isang maputlang dilaw na liwanag ang bumalot sa kanya. Ang dating pagsikip ng espasyo ay nahaharangan pala ng maputlang dilaw na liwanag na ito sa labas. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Reynold. Ang kanyang kapangyarihan sa mga batas ng banal na daw ay hindi talaga kayang sumulong ng kahit 1 pulgada pa. Hindi niya mapigil ang dagdagan pa ang kanyang puwersa, ngunit ang dilaw na ilaw ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada, binalot at pinuprotektahan si Mateo. 11:28. Malawak na steel ng langit. Isang pagbabago sa mukha ang unang lumitaw sa mukha ni Reynold. Boom! Nanginig ang buong katawan ni Mateo, direktang nagwasak sa mahigpit na puwersa ni Reynold. Sa totoo lang, ang Vast Heaven Steel ang nagkalat nito. Tahimik na nakalawit sa ibabaw ng palad ni Mateo ang Vast Heaven Steel. Isang maputlang dilaw na liwanag ang nakapalibot dito na parang mga gumagala na dragon, na naglalabas ng mga alon ng mahiwagang aura. Tumingin si Mateo kay Reynold at sinabing may malamig na ngiti, mukhang kinamumuhian ng Vast Heaven Inheritance ang mga mana ng New Soul Sect. Salamat, Reynold. Biglang tumigil ang tawa ni Cloud Sky. Hinihintay pa rin niya na madurage si Mateo hanggang maging giniling na karne kanina. Sa isang kisap mata, biglang nangyari ang ganitong biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Hindi talagang kayang patayin ang batang ito. Nagalit si Cloud Sky hanggang sa namula ang kanyang ekspresyon. Mabuti na lang at walang tao rito. Kung hindi, wala talagang mapagtataguan ang matandang ito ngayon. Pagkatapos ng pagkabigla, mabilis na kinalma ni Reynold ang sarili at malamig na sinabi, bagamat malakas ang Vast Heaven Steel, mahina pa rin ang lakas mo. Kahit na kaya mong kontrolin ang Vast Heaven Steel, mahirap ding makatakas sa kamatayan ngayon. Binuksan ni Reynold ang nakatuping pamaypay at ipinaypay patungo kay Mateo nang walang ibang sinabi. Ang kanyang kilos ay hindi gaanong mayabang, simpleng pagpaypay lamang. Ngunit nagbigay ito sa mga tao ng malalim na pakiramdam at kawalan ng kakayahang maunawaan. How? Isang nakakatakot na sinag ng liwanag ng Essence Energy ang tumama ng diretso sa mukha ni Mateo. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, at agad na nakaramdam ng parang bundok na presyon. Mas malakas ang ventilador na ito kumpara sa kanina. Dali-daling pinaikot ni Mateo ang Vast Heaven Chaos Spell na ngayon niya lang naintindihan at sumigaw ng malakas, sige.
Ang vast heaven steel ay parang bola ng kanyen na sumasalubong sa sinag ng liwanag ng enerhiya ng asensya ni Reynold. Boom! Ang sinag ng liwanag ng essence energy ay tumama sa vast heaven steel na nagbigay ng nakasisilaw na liwanag. Ang vast heaven steel na palaging nagtatagumpay ay direktang naduraj habang lumilipad pa atras. Power! Bumuga ng dugo si Mateo. Malubha na ang mga pinsala sa kanyang mga laman loob. Masyadong malakas si Reynold. Ganito lang talaga ang vast heaven steel. Walang pakialam na sabi ni Reynold. Kahit kalmado ang kanyang mga salita, naglalabas ito ng makapal na pangungutya. Nang makita ni Cloud Sky ang sitwasyon, labis din siyang natuwa. Kinailangan niyang aminin na ang ataking iyon na kinokontrol ni Mateo sa vast heaven steel na ginawa niya kanina ay kahanga-hanga. Kahit siya ay malamang nakakailanganin ding maglaan ng malaking pagsisikap para harapin ito. Hahaha, anak ng langit, gustong makita ng matandang ito kung talagang hindi ka kayang patayin. Ang lakas ni Reynold ay nagbigay daan kay Cloud Sky na muling makahanap ng kumpiyansa na magbibigay kay Mateo ng matinding galit. Ang mukha ni Mateo ay namumutla ng husto. Ang atake ni Reynold kanina ay tunay na walang kapantay ang lalim. Nakakaintindi na si Mateo ng ilang banal na inscription sa kasalukuyan at mayroon na lamang itong mababaw na pag-unawa sa mga batas ng banal na daw. Ang mga batas ng banal na daw na nakapaloob sa tagahanga ni Reynold ay lubhang malalim. Kailangang malaman ng isa na pinakawalan lamang ni Reynold ang atake gamit ang enerhiya ng asensya at hindi ang banal na asensya. Sa harap ng ganitong pag-atake, kung hindi aalisin ni Mateo ang Mystic Art Holy Tortoise Shell, hindi niya ito maharangan. Gayunpaman, kahit na makuha niya ang Mystic Art Holy Tortoise Shell, kapag naubos na ang lakas nito, isa pa rin siyang lutong gansa isa. Sa mga sandaling iyon, tila ba pumasok siya sa isang eskinita na walang direksyon. Tumingin si Reynold kay Mateo at walang pakialam na sinabi, mandate ng anak ng langit, di ba? Gusto kong tingnan kung kaya ko bang makipagkompetensya para sa mandato ng langit na ito kasama ka. Habang nagsasalita, unti-unting naging ilusyon ang katawan ni Reynold. Sa sandaling ito, tila siya ay sumanib sa kaisa ng langit at lupang ito. Para bang siya ang mundo, at ang mundo ay Reynold. Nang makita ni Cloud Sky ang eksenang ito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas habang sinasabing, hahaha, ang galing naman ng Reynold. Ang Brahma Heart Sutra mo ay muling sumikat. Kapag napatay mo si Mateo at naagaw ang kanyang vast heaven steel, maaaring hindi mo kayang basagin ang mga tanikala ng langit at lupa, at makahakbang papasok sa deity realm. Walang bahala, walang kabuluhang layunin. Nanginig ang palso ni Reynold. Isang daluyong ng nakakatakot na mga batas ng banal na daw ang gumapang palabas. Sandaling umihip ang hangin at gumulong ang mga ulap. Ang kapangyarihan ng mga batas ay pumukaw ng isang nakakatakot na alon ng enerhiya ng asensya, na unti-unting bumubuo ng isang dragon na may enerhiya ng asensya. Naging seryoso ang mga mata ni Mateo. Masyadong malakas ang galaw na ito. Alam niyang hindi niya ito kayang tapatan. Habang pinaplano na niyang tanggalin ang Mystic Art Holy Tortoise Shell, biglang may nangyaring kakaiba. Sa kalangitan, biglang nagliyab ang apoy. Tila tuluyang susunugin ng nakakatakot na temperaturang iyon ang mundong ito. Gayon din, isang nakakatakot na batas ng banal na daw, isang batas ng banal na daw na may katangiang apoy. Ang hindi inaasahang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay hindi nakapagpabago ng ekspresyon ng mukha ni Reynold. Ngunit nagkunot ang kanyang mga kilay. Damugong. Dalawang daluyong ng napakalakas na pinagmumula ng kapangyarihan ang nagbanggaan. Ang puwersang iyon ang direktang sumaire sa kalawakan. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay tunay na niyanig ang langit at lupa, at nagpaiyak sa mga Diyos. Ang walang tigil na pag-alo ng hangin ay tumagal ng 15 minuto bago ito unti-unting nawala. Ang carefree empty intent ni Reynold ay na-neutralize ng ganoon lang kabilis. Sa mundong ito, mayroon pa ring isang taong kayang makipagkompetensya sa pinuno ng 10 dakilang banal na hari, ang hari ng langit na nagpapanatili ng katatagan. Yunteng, baka gusto mong sumandal sa upuang ito. Nakakunot ang noo na tanong ni Reynold. Sa loob ng walang hanggang apoy na iyon, isang lalaking naninilaw ang damit ang dahan-daang lumabas. Malinaw na ito ang Yunteng na lumabas sa bibig ni Reynold. Nandito ako para isama ulit si Matthew. Kung maglalakas loob kang harangan ang daan, ano ang masama kung gagawin kitang kaaway?
Ang mga walang pakialam na salita ni Yunteng ay parang hindi niya may lalagay ang Heaven Stabilizing Divine King, ang numero 1 nasa Divine Realm na ito, sa kanyang paningin. Ang mga taong gustong patayin ang upuang ito, wala pang sino man ang nakakapagdala sa kanila palayo noon. Sabi ni Reynold. Malamig na sabi ni Yunteng, ang mga taong gustong ilabas ng upuang ito, walang sino man ang maaaring pumatay. Kahit pa ikaw ang tawagin bilang numero 1 banal na hari. Yunteng, maglalaban din tayo kalaunan. Ang pagpili ng petsa ay hindi kasing ganda ng isang hindi inaasahang pagkikita. Dahil nagkita tayo ngayon, maglaban na tayo. Gusto kong tingnan kung ikaw, ang Spirit Bristle Divine King na ito, ay talagang kasing lakas ng nasa mga alamat. Sabi ni Reynold. Lumalabas na itong si Yunteng pala ay ang maalamat na Spirit Bristle Divine King na pumangalawa sa 10 dakilang Divine King. Sino pa ba sa mundong ito ang maaaring maging katapat ni Reynold? Ito ay walang iba kundi ang Spirit Bristle Divine King. Habang nakatingin sa likuran ni Yunteng, nakaramdam si Mateo ng samot-saring emosyon. Hindi niya inakala na sa huling sandali, si Yunteng pala ang dumating para iligtas siya. Tila si Yunteng lang ang may kakayahang iligtas siya. Kung titingnan ngayon, sa pagitan ng Heaven Stabilizing Divine King at Spirit Bristle Divine King, sa huli ay kailangan ng isang labanan. Sa 10 dakilang banal na hari, hindi pa sila nakipaglaban sa harap ng mga tagalabas noon. Ang kanilang relatibong kahusayan o kahinaan sa lakas, walang sino man ang nakaalam noon. Pero ngayon, maaari kayang ang mananalo ay pagpipiliin sa pagitan ng numero 1 at numero 2 ng 10 dakilang banal na hari. Malamig na sabi ni Yunteng, kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Ang Brahma Heart Sutra ng Heaven Stabilizing Divine King, matagal nang gustong matikman ito ni Teng. Matthew, mauna ka nang umalis. Susunod ako mamaya. Lumingon si Yunteng at sinabi kay Mateo. Nagpakita si Mateo ng isang komplikadong tingin, ngunit sa huli ay tumango pa rin siya at seryosong sinabi kay Yunteng, mag-ingat ka. Pagkatapos magsalita, direktang ginamit ni Mateo ang sining ng mas malawak na teleportasyon, at lumitaw siya sa layong 10,000 talampakan. Gusto mong tumakbo? Saan ka pupunta? Paano nagawang panoorin ni Cloudsky na umalis si Mateo nang walang pakialam? Agad siyang humabol. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ng isang bola ng nakakatakot na apoy ang lumabas mula sa kanya. Labis na namangha si Cloudsky at dali-daling tinipon ang kanyang Divine King domain. Boom! Lumulutang pababa sa lupa ang katawan ni Cloudsky na parang saranggola na naputol ang tali. 11:29. Napakabilis tumakas ni Mateo. Sa isang kisap mata, nakalayo siya ng ilang 10,000 milya. Ngunit ang kanyang mga pinsala ay lubhang malala, at hindi na niya maipakita pa ang kanyang mga pamamaraan sa paggalaw. Kaya't humanap na lamang siya ng isang liblib na lugar at nagpagaling. Matapos uminom ng Tearsham na hilang medicinal pills, pagkatapos ng isang araw, sa wakas ay nakontrol na rin ang mga pinsala ni Mateo. Ang titulong 10 dakilang banal na hari ay talagang karapat-dapat sa nilang reputasyon. Dahil naabot na nila ang kanilang hangganan, kahit ang mga Void Mystic Powerhouse ay parang mga langgam din. Nang maalala ang eksenang iyon kanina, nakaramdam din si Mateo ng matinding pabago-bagong emosyon. Ang isang taong kasing lakas ni Cloudsky ay hindi rin kayang tumagal ng higit sa isang palitan ng salita sa harap ni Yunteng. Nang makatakas si Mateo, kahit na 10,000 milya ang layo, naramdaman din niya ang nakakatakot na alon sa likuran. Ang ganitong uri ng komprontasyon sa pagitan ng mga eksperto, gamit ang pag-ugoy ng langit at pag-alog ng lupa para ilarawan ito ay hindi naman kalabisan. Habang si Mateo ay nakakaramdam ng emosyon, isang bakas ng alon ang lumitaw sa espasyo. Lumitaw ang figure ni Yunteng sa harap ni Mateo. Tumingin si Mateo kay Yunteng at nakasimangot na sinabi, nasaktan ka ba? Nakangiting sabi ni Yunteng, mga maliliit na pinsala lang. Hindi rin naman siya gaanong magaling kaysa sa akin. Sino ang nanalo o natalo? Nagtatakang tanong ni Mateo. Itinuturing na tabla. Sabi ni Yunteng. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi niya napigil ang sabihin ng medyo gulat, mukhang ang reputasyong hindi nararapat ang siyang pangunahing dahilan ng Divine Realm na ito. Hindi, mas malakas siya sa akin. Ramdam ko na may mga trump card pa rin siyang hindi magagamit.
Kung talagang may laban kami sa buhay at kamatayan, malamang na hindi ako ang magiging katapat niya, sabi ni Yunteng. Labis na nagulat si Mateo nang marinig niya iyon. Nang maabot ang antas ng kaharian ni Yunteng, lubos na pinahahalagahan ng lahat ang buhay. Lalo na si Reynold, ang kanyang cultivation realm ay napakataas at masasabing siya ang taong may pinakamalaking potensyal na makaabot sa deity realm. Kung nasira man ito ang pagkakataong makalusot sa deity realm dahil sa isang labanan, hindi na sulit iyon. Kahit pa mapatay ni Reynold si Yunteng, tiyak na magbabayad siya ng napakalaking halaga. Natural lamang na hindi niya gagawin ang ganitong walang kabuluhang bagay. Bagamat napakahalaga kay Reynold ang pagpatay kay Mateo, kumpara sa pagpasok sa deity realm, hindi ito itinuring na malaking bagay. Naglaban ang dalawang tao ng isang araw at isang gabi at sa huli ay natapos pa rin ang laro sa isang tabla. Ngunit para makalaban hanggang sa tabla kay Reynold, ang kinalabasang ito ay higit pa sa inaasahan ni Mateo. Tutal, ang kahangahangang reputasyon ni Reynold ay labis na nakakapangilabot. Hindi biro ang titulong numero 1 sa Divine Realm. Naranasan na niya ito mismo noon. Dati, noong umalis si Mateo, nag-aalala pa rin siya kay Yunteng. Halos pareho ang tunog ng una at pangalawa, ngunit kung gaano kalayo ang pagitan, walang makakaalam kung hindi lalaban. Kung titingnan ngayon, ang lakas ng Spirit Bristle Divine King ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ng karaniwang tao. Siya, ang pangalawang numerong ito, ay nabuhay ayon sa kanyang reputasyon. Kumuha si Mateo ng gamot at inihagis ito kay Yunteng at sinabing, kainin mo. Hindi malala ang mga sugat mo at dapat ay mabilis itong gumaling. Tinanggap ni Yunteng ang medicinal pill. Isang pagsabog ng kakaibang halimuyak ang tumama sa kanyang ilong, at hindi mapigil ang mapaisip ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, Arcane Insight Rank. Ang galing naman ni Matthew. Mukhang naunawaan mo na sa wakas ang Medicine God Soul Canon. Ngunit nang marinig ang mga salitang ito, lalong pinag-ibayo ni Mateo ang kanyang pagbabantay at sinabi, alam mo ba na ang aking ama ay may Medicine God Soul Canon? Narinig niya ang kanyang ama na nabanggit na halos walang nakakaalam tungkol sa Medicine God Soul Canon. Bagamat maganda ang ugnayan sa pagitan ng Spirit Bristle Divine King at ng Medicine King Hall, hindi ito ganoon kaganda. Nang makita ang mapagmatsyag na tingin ni Mateo, ngumiti si Yunteng at sinabing, hindi mo kailangang maging ganito. Hindi mo kaaway ang upuang ito. Nang makuha ni Richard ang Medicine God Soul Canon, nandoon lang ako sa tabi niya. Labis na natigilan si Mateo nang marinig niya iyon. Kung talagang ganito ang sitwasyon, hindi pala kasing simple nang sa unang tingin ang relasyon ni na Richard at Yunteng. Hindi na pala ignorante si Mateo noon pa man. Paano niya nagawang maniwala agad sa mga salitang ito? Nang makita ang hindi makapaniwalang tingin ni Mateo, nagpatuloy si Yunteng, alam mo ba kung bakit ko ibinigay sa iyo itong Spirit Bristle 9 niyang Divine Art? Natigilan si Mateo at naisip bagamat ang unang kalahati lang ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art na ito, walang duda, isa ito sa mga pinaka-epektibong paraan ng paglilinang ng Divine Realm. Kung gayon, bakit niya ito ibibigay kay Yunteng? Noon, inosente lang niyang inakala na napakahalaga ng medicinal pill na pino niya, kaya naman atubiling ibigay ni Yunteng ang mga bagay na pinahahalagahan niya. Kung iisipin itong mabuti ngayon, tila medyo may depekto ang lohikang ito. Sa mga nakaraang buhay niya, hindi ito pinansin ni Mateo noon. Habang nasa buhay na ito, palaging niyayakap ng puot si Mateo at hindi niya kailanman naisip ang problemang ito. Sa totoo lang, ang mga nagkalkula na ang anak ng langit na mandate ng panahong ito ay hindi ka lamang basta lahi ng demonyo. Ang ating sangkatauhan ay mayroon ding isang pangunahing kapangyarihan na nakahula na ikaw ang anak ng langit na mandate. Ang pagbibigay sa iyo ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art ay upang matulungan kang linangin ng mabuti at protektahan ang iyong sarili. Ngunit sino ang mag-aakala na? Ang tao ang nagmumungkahi, habang ang Diyos ang nag-aayos. Ako ay mabagal pa rin sa huli. Hanggang dito na lang ang usapan, bahagyang bumantong hininga si Yunteng. Hindi naman siya miyembro ng Medicine King Hall, at marami rin siyang mga bagay na inaasikaso. Imposibleng manatili pa rin sa Medicine King Hall. Maliban na lang, hindi niya inaasahan na ang tukana ng lahing demonyo ay mas mataas ng isang stroke, na magreresulta sa pagkawasak ng buong Medicine King Hall.
Nang marinig iyon ni Mateo, labis siyang nabigla sa kanyang puso. Lumalabas na sa nakalipas na ilang daang taon, ang mga pangunahing kapangyarihan ng dalawang lahi ay palihim nang naglalaban sa dilim. At ang pangunahing pinagtatalunan ay nasa kanya. Sa huli, tila ang pangunahing kapangyarihan ng lahing demonyo ang mas mataas ng isang baitang. Noon, nang ipaalam sa Spirit Bristle Divine King ang aksidente ng Medicine King Hall, plano niyang sumugod papunta sa Medicine King Hall ngunit sa huli ay napigilan siya ng pangunahing kapangyarihan ng sangkatauhan. Naguluhan si Mateo habang sinasabi niya, dahil alam mo na ako ang anak ng langit, bakit hindi mo sabihin sa akin ng diretso? Nadama ni Mateo na kung sinabi sa kanya ni Yunteng ng mas maaga, marahil ay nakapag-ingat sana ang kanyang ama ng maaga. Marahil ay hindi na gaanong marami ang mangyayari pagkatapos. Umiling si Yunteng at sinabing, hindi maaaring ibunyag ang mga sekreto ng langit. Bukod pa rito, ang pagtukoy na ikaw ang anak ng mandato ng langit ay isang haka-haka lamang. Ang pangunahing kapangyarihan ay maaari lamang kalkulahin ang tinatayang lokasyon. Kung tungkol sa mga detalye kung sino ito, walang paraan upang matukoy. Naniniwala ako na ang pangunahing kapangyarihan ng lahi ng demonyo ay malamang na pareho rin. Sa totoo lang, ang dating ikaw ay kulang pa rin sa mga kwalifikasyon upang tawaging anak ng mandato ng langit. Hindi naman sa minamaliit ni Yunteng si Mateo, kundi buong pusong hinabol ni Mateo ng nakaraang buhay ang alchemy daw at walang oras para mag-aral sa landas ng pakikipaglaban. Bagamat makapangyarihan ang alchemy daw, hindi nito kayang baligtarin ang nagngangalit na alon. Ang tunay na makapagbibigay daan sa pag-angat ng sangkatauhan ay ang isang kataas-taasang Panginoon ng martial daw. Biglang naalala ni Mateo na minsan nang sinasadya o hindi sinasadya ng Spirit Bristle Divine King si Mateo na linangin ang martial path noon ngunit direktang binaliwala niya ito. Kung iisipin ngayon, lumabas na labis pala ang pag-iisip at pag-aalaga ni Yunteng noon. Parang medyo nadismaya lang siya dahil sa performance niya sa nakaraang buhay. Patay na ang anak ng langit. Ano ang ginawa mo sa loob ng ilang taong iyon? Tanong ni Mateo. Tumingin si Yunteng sa kanya at nakangiting sinabi, nang mabalitaan ko ang pagkawasak ng Medicine King Hall at ang pagkamatay ng mag-ama, pakiramdam ko ay nagunaw ang langit noong mga oras na iyon. Sino ang mag-aakala na kalaunan ay tinawag ako ng mga pangunahing kapangyarihan at sinabing mayroon pa ring turning point para sa bagay na ito at pinasimulan ko ang cultivation at tahimik na hinintay ang paglitaw ng turning point. Ngayon, alam ko na sa wakas kung ano ang turning point na ito. Habang nagsasalita hanggang dito, bumantong hininga siya at sinabing, kung titingnan mo ngayon, mahirap hulaan ang kalooban ng langit. Kahit na ito ay ang pangunahing kapangyarihan ng sangkatauhan o ang lahi ng demonyo, tila lahat ng ito ay gumagawa ng damit pangkasal para sa iyong hitsura. Nagplano sila laban sa Heavenly daw, ngunit hindi nila kailanman iisipin na sila mismo ay talagang pinagplanuhan ng Heavenly daw. 11:30 Ang impormasyong nakuha mula sa bibig ng Spirit Bristle Divine King ay nagparamdam din kay Mateo ng matinding emosyon. Hindi niya kailanman inakala noon na siya pala ang naging sentro ng alimpuyo ng tao at halimaw, ang nakatagong alitan ng dalawang lahi. Hindi rin niya kailanman inakalang mayroon palang isang taong tunay na kayang sumilip sa Heavenly daw at kalkulahin ang lahat. Ang pangunahing kapangyarihan na sinasabi mo, anong klaseng tao siya? Sa lakas mo, kailangan mo pa bang yumuko sa kanya? Nakakunot ang noo na sabi ni Mateo. Mula sa mga salita ni Yunteng, ramdam ni Mateo na magalang siya sa tinatawag na pangunahing kapangyarihan. Sinuri ni Mateo ang sarili at naisip na pamilyar na siya sa Divine Realm. Pero ngayon lang niya narinig na mayroon pa palang ganitong uri ng tao. Ayon sa alam ng mga tao, ang 10 dakilang banal na hari ay nasa tuktok na ng kung ano ang kayang maabot ng mga tao. Sino pa ba ang makakapagparamdam ng ganitong uri ng kapangyarihan sa Spirit Bristle Divine King? Umiling si Yunteng at sinabing, sabi niya dati, natural lang na magkikita tayo kung nakatadhana. Ngayon lang, hindi pa tamang panahon. Kung tungkol naman sa kung gaano kalakas ang lakas niya, hindi ko rin masasabi ng sigurado. Pero, para makuha ko ang kapalaran ko ngayon, lahat ng iyon ay salamat sa kanya. Walang katapusang ikinagulat ni Mateo ang mga sinabi ni Yunteng. Para mapangalagaan ang Spirit Bristle Divine King, ang ganitong uri ng powerhouse, ng mag-isa, gaano ba dapat kalakas ang lakas niya?
Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, kung mayroon talaga siyang ganitong lakas, bakit hindi na lang siya sumulong? Sabi ni Yunteng, natural lang na nahihirapan siyang magbunyag. Maaaring hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas, ngunit ang kanyang kakayahang manghula ay walang kapantay. Siya ang nagsabi sa akin ng balita tungkol sa pag-iral ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Pinakilos niya ako para makuha ito. Kung hindi dahil sa kanyang gabay, paano ako, ang martial artist na ito na first level daw profound pa lamang noon, ay makakakuha ng ganitong paraan ng paglilinang na hindi kayang ibunyag ng langit? Isa itong tunay na mahiwagang pag-iral. Tila isa siyang di nakikitang kamay na minamanipula ang direksyon ng buong banal na kaharian. Kahit ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, ang ganitong uri ng pamamaraan ng cultivation na sumusuway sa langit, ay nagawa rin niyang hulaan ng tumpak. Hindi napigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga nang marinig ito. Nakakatakot talaga ang buhay na ito. Kaya lang, ang nilalang na may lahing demonyong iyon ay tila hindi rin mabait na tao. Sa ilalim ng kanyang mga pukana, sunod-sunod na nabuo sina Fingod Gielan at ang Holy Mother Devil Flower. Sa puntong ito, tila ang pangunahing makapangyarihang lahi ng tao na ito ay muling nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Kung titingnan ang direksyon ng kasalukuyang Divine Realm, malinaw na ang lahi ng mga demonyo ang nangunguna. Kung iisipin ng ganito, tila mas nakakatakot ang pag-iral ng lahing demonyong iyon. Kung gayon, ang pagliligtas mo sa akin sa pagkakataong ito ay nahulaan na ng taong iyon. Nagtatakang tanong ni Mateo. Hindi ito itinanggi ni Yunteng at tumango, tama. Isang buwan na ang nakalipas, bigla kong natanggap ang balita niya, kaya napadpad ako sa paligid ng banal na lungsod. Hindi ko inakalang tinutugis ka pala ni Reynold. Bumantong hininga rin si Mateo nang marinig iyon at sinabing, sa simula, plano kong lipulin ang mga turo ng Dao ng New Soul Sect. Pero hindi ko inaasahan na babalik si Reynold sa ganitong oras. Gayunpaman, kahit hindi ako nagtagumpay sa pagkakataong ito, nakaranas din sila ng malaking pagkawala ng sigla. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nang may kahinahunan ni Yunteng, huminga rin siya ng malamig. Ang pagpuksa sa mga turo ng Dao ng banal na lungsod, ang ganitong uri ng bagay, kahit siya ay hindi naglakas loob na isipin iyon. Hindi ko akalain na ang batang ito ang may gawa nito. Nang marinig niya si Mateo na sinabing napatay niya ang 5 sa mga Void Mystic Powerhouse ng Holy City at natanggal ang mga Divine King Powerhouse ng Purple Gold Hall, hindi niya maiwasang mapanganga ng mapanganga. Dahil nasa cultivation realm na siya, napakahirap na para sa isang bagay na makapagpapaantig sa kanya. Pero ang mga ginawa ni Mateo ay walang dod ang isang mabigat na bomba na siyang ikinabahala niya ng husto. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay saka lamang madamdaming nasabi ni Yunteng, ikaw, ang batang ito, ay talagang kakaiba. Pero ang ganda ng pagkakigawa mo sa bagay na ito. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, at parehong humagalpak ng malakas na tawa. Bagamat hindi kayang sirain ng mga aksyon ni Mateo ang pundasyon ng banal na lungsod, talagang nagawa nitong maging mahirap para sa kanila. Hindi gaanong itinuturing na mahalaga ang mga powerhouse ng Divine King. Ngunit ang bawat isa sa mga powerhouse ng Void Mystic ay lubos na mahalaga. Masasabing ang walang pakundangang pagpatay ni Mateo ang sumire sa kalahati ng pundasyon ng banal na lungsod. Dahil alam mo na ang tungkol sa You Soul Sect, dapat alam mo rin ang tungkol sa sinaunang Heaven One Sect, tama ba? Tanong ni Yunteng. Tumango si Mateo, na nagpapahiwatig na alam niya. Kung gayon, alam mo ba kung saan nagmula ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art? Tanong muli ni Yunteng. Natigilan si Mateo nang marinig niya iyon. Maaari kayang ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art na ito ay mayroon pa ring magandang pinagmulan. Kapag naalala ko ng kaunti, parang totoo naman talaga. Kung hindi dahil sa magandang pinagmulan, anong karapatan ni Yunteng na maging pantay ang katayuan niya kay Reynold? Biglang naalala ni Mateo ang nabanggit sa Sky Distant noon, na may 3 dakilang powerhouse ng Origin Deity Realm 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ang pinakamalakas ay ang Absolute Heaven, ang sumunod ay si Enzo. Habang ang isa pang tao, si Sky Distant, ay hindi nagsabi. Ngunit malinaw na isa rin siyang kakaibang nakakatakot na nilalang. Maaari kayang ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art na ito ang kanyang pamana.
Maaari kayang ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art ay ang pamana ng pamamaraan ng paglilinang ng sinaunang Nine Sons True Sect. Gulat na sabi ni Mateo. Ngumiti si Yunteng at sinabing, tama. Ang mga sekta mula 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang impormasyong naiwan sa kasalukuyan ay napakakaunti na. Ngunit ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art na ito at ang Brahma Heart Sutra ng New Soul Sect ay kilala bilang tatlong dakilang walang kapantay na paraan ng cultivation noong panahong iyon kasama ang Vast Heaven Sword Art ng Heaven One Sect. 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang Sect Master ng Nine Sons True Sect, si Janchen, ay nilinang ito hanggang sa ika-8 antas, at ang kanyang cultivation ay umabot sa kalangitan. Namangha si Mateo habang sinasabi niya, hindi ko inakalang ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art ay mayroon pa palang ganoong pinagmulan. Tinulungan ni Senior Jancheng ang Senior Absolute Heaven at tinalo ang lahi ng mga demonyo ng buong pagsisikap, ngunit handa siyang manatili sa likod ng mga eksena. Tunay na kagalang-galang. Sa halip, si Enzo ay nag-iwan ng isang turo ng Dao na nagdulot ng pinsala sa loob ng 1,000,000 taon. Isang kahihiyan lamang para sa sangkatauhan. Ganoon din ang naramdaman ni Yunteng nang sabihin niya, kino-cultivate ko ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Ang taong pinakaiginagaan ko sa buhay na ito ay si Senior Janchen. Matthew, pumasok ka sa Dao dala ang espada, pero tila hindi mo pa na-cultivate ang Vast Heaven Sword Art. Ang ikalawang kalahati ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art na ito, ibibigay ko ito sa iyo. Kung mayroon kang kaunting pag-unawa, maaari ka ring umukit ng isang dakilang Dao. Naging seryoso ang tingin ni Mateo at sinabing, kaya mo ba talagang iwan yan? Nakangiting sabi ni Yunteng, ano pa ang dapat ikabahala? Hanggat kaya nating itaboy ang lahi ng mga demonyo, kalimutan na natin ang isang paraan ng paglilinang, kahit pa gusto nitong makuha ang buhay ng Teng na ito, bakit hindi? Para kay Yunteng, hindi mapigilan ni Mateo ang makaramdam ng matinding respeto. Ang mga pamamaraan ng cultivation ng Deity Realm ay walang kapantay ang kahalagahan, lalo na ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, ang ganitong uri ng pamamaraan ng cultivation na kayang mag-cultivate hanggang sa Origin Deity Realm. Nakuha talaga ito ni Yunteng nang hindi man lang kumukurap. Makikita na hindi lang niya nakuha ang pamana ng Nine Sons True Sect, pati ang karakter ay naipasa rin. Mukhang noong pumili ang pamamaraang ito ng kapalit, walang sino man ang makakakuha nito. Ang lahat ay itinakda na ng langit. Dahan daw ang damaloy ang mga banal na inscription sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art sa loob ng katawan ni Mateo ay nagsimulang automatikong umikot. Lahat ay nakamit ng walang pagsisikap. Ang unang kalahati ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art ni Mateo ay hindi pa lubos na nalilinang. Hindi pa malalim ang kanyang pag-unawa sa mga banal na inskripsyong ito. Ngunit ang ilan sa mga dating malabong aspeto ay naging malinaw na ngayon. Sa ilalim ng pag-usbong ng pagpapatupad ng mga batas ng banal na Dao, ang cultivation realm ni Mateo ay nagpakita ng kaunting pagbuti. Nang makitang napakataas ng kakayahan ni Mateo sa pag-intindi, labis din na nagulat si Yunteng. Noon, nagtago siya sa loob ng 500 taon bago niya nilinang ang unang kalahati ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art hanggang sa maging perpekto ito sa ika-9 na antas. Pero mahigit 20 taon pa lang nilinang ni Mateo ang pamamaraang ito ng paglilinang at halos narating na niya ang dakilang bilog ng kaharian ng pagiging perpekto. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.